Nagsimula ang drama sa panahon ng Chosun, daan-daang taon na ang nakalilipas sa isang kaharian sa Korea na pinamumunuan ng isang malupit na hari. Nahuli ang isang kriminal na nagngangalang Jong at dinala sa harapan ng hari. Sinintensyahan siya ng hari ng kamatayan dahil naghanda siya ng pagkain na nagpawala ng saya sa panlasa ng hari. Ngunit dahil si Jong ang pinuno ng kasi ng Maharlika, binigyan siya ng huling pagkakataon. Inutos ng hari na magluluto siya ng bagong putahe araw-araw at hindi maaaring maulit ang kahit anong putahe. Kapag hindi nagustuhan ng hari ang kanyang pagkain, papatayin siya sa mismong araw na yon. Ipinahayag ni Jaeong na hindi siya kabilang sa panahong ito. Siya ay minsang tanyag na chef noong taon na 2025. Samantala, nakilala rin si Jong, isang makabagong chef mula sa 2025. Isa siyang mahusay na chef na kamakailan ay nanalo sa isang tanyag na palabas sa pagluluto sa Korea gamit ang kanyang mga putaheng Pranses. Ang kanyang pagkapanalo ay nagbigay sa kanya ng pambihirang pagkakataon na maging head chef ng isang restaurant sa France na may 3 bituin. Nagse-celebrate siya at uminom, at kinaumagahan ay tinawagan niya ang kanyang ama upang ibahagi ang magandang balita. Labis na natuwa ang kanyang ama at umorder ng isang aklat tungkol sa panahon ng Chosun para sa kanya, isang panahong matagal na niyang hinahangaan. Sa biyahe papuntang France, binabasa ni Jong ang kanyang bagong aklat habang pinapanood ng lahat ang solar eclipse. May isang lalaking aksidenteng nakabuhos ng kape sa aklat. Habang nililinis ito ni Jong sa banyo, nakita niya ang isang pahina tungkol sa isang tanyag na sinaunang putahe. Nawawala ang kasunod na pahina, ngunit may isang linya sa ibaba na nagsasabing ang nagbabasa nito ay hinihiling na pumunta sa nagsulat ng mensahe. Biglang nagningning ang aklat. Sa labas, nagsaanib ang buwan at araw. Ang chef na si Jong mula sa 2025 ay nagsimulang umangat sa ere. Ang nagliliwanag ng mga salita mula sa aklat ay pumalibot sa kanya at hinila siya papasok, na nagpadala sa kanya sa paglalakbay sa panahon. Mula sa langit ay bumagsak siya at nahulog sa isang lambat na panghuli ng hayop sa kagubatan. Nalito siya sa nangyari at nawala ng malay. Sa parehong sandali, ang hari ay nangangaso sa kagubatan ding yun. Puno siya ng galit habang inaalala ang pagkakatanggal sa kanyang ina sa trono noong siya ay bata pa. Hindi niya pinapansin ang isang mahalagang ritual sa palasyo na pansamantalang ipinagpaliban dahil wala siya roon. Nag-aalala ang lola ng hari dahil ang pangangaso sa araw ng ritual ay masamang palatandaan na maaaring magdulot ng kamatayan ng hari. Naniniwala siyang mali ang mga ritual dahil inaalala lamang ng mga ito ang araw na naalis ang kanyang ina sa trono. Masaya niyang hinahabol ang isang osa habang binabalaan siya ng bantay na masamang senyales ang solar eclipse at magagalit ang mga Diyos. Iginiit ng bantay na makakakita ang hari ng mga maltong babae kung hindi siya babalik para sa ritual. Ngunit tinanggihan ito ng hari bilang tsismis. Samantala, nagising si Jong at nanatiling nakabitin sa lambat. Sinubukan niyang humanap ng signal sa kanyang telepono at humingi ng tulong. Nalilito siya sa nangyari at iniisip kung paano siya napunta sa kagubatan matapos lamang niyang nasa banyo sa eroplano. Nakakita ang hari ng isang soro at hinabol ito. Pamana siya ng palaso na dumaan sa tabi ni Jong, at ang kasunod na palaso ay naputol ang lubid ng lambat. Nakawala siya at nagtago sa likod ng puno. Lumabas siya at ipinakita ang kanyang sarili, dahilan upang mabigla ang hari sa kakaiba niyang kasuotan. Itinutok ng hari ang palaso sa kanya at handang patayin siya. Tumakbo si Jong patungo sa gilid ng bangin at kinuha ang kanyang taser sa bag. Nang marinig siya ng hari, inisip niyang minumungkahi nito ang isang sumpa. Dahil akala ng hari ay isang maltong babae ang kaharap niya, pamana siya at tinamaan ang bag ni Jong. Nahulog si Jong sa isang kanal ngunit hindi malubhang nasugatan. Naging magulo ang sitwasyon at inakala niyang nawawala sa katinoan ang hari. Hinawakan ng hari ang espada at tinutukan ang kanyang lalamunan. Isang palaso mula sa ibang lugar ang tumama sa balikat ng hari. Naramdaman niya ang kirot at sabay silang nahulog sa tubig. Maya-maya ay dumating ang ilang bantay upang hanapin ang hari. Nakita rin ang nakasabit na bag ni Jaeong. Nagising si Jong at nakita ang hari na sugatan. Nagpasya siyang tulungan ito at hinanap ang telepono sa mga bulsa nito upang makatawag ng ambulansya, ngunit wala siyang nakita dahil kakaiba ang mga kasuotan ng hari. Nagising ang hari at inakalang sinusubukan siyang patayin ni Jong kaya sinaksak niya ito gamit ang espada. Inatake niya si Jong, ngunit nasugatan ng babae ang kanyang binti at naaga ang espada. Nagulat si Jong at nagtanong kung bakit ganoon ang kilos ng hari at kung anong drama ang kanyang ginagawa. Seryoso ang hari at sinikap na bawiin ang espada upang patayin siya, ngunit ipinakita ni Jong ang kanyang kahangahangang galing sa kutsilyo at lumaban siya upang mapigilan ang hari. Nagtuos silang dalawa at nataman ng kutsilyo ni Jong ang hari, dahilan upang mawalan ito ng malay. Tinali ni Jong ang hari at sinimulang tusukin ng isang patpat upang malaman kung bakit nais siyang patayin. Sumagot ang hari na isang multo ang akala niya kay Jong. Ipinahayag ni Jong na isa siyang chef. Samantala, nakilala si Makju, ang kabit ng hari. Ipinahayag ng kanyang alipin na hindi pa bumabalik ang hari mula sa kagubatan at papalubog na ang araw. Nahintuin ang mga ritual ni Makju.
Nalaman na ang ina ni Makjo ay minsang nagpatakbo ng bahay aliwan at ipinagbili si Makjo sa isang mayamang lalaki kapalit ng maliit na halaga. Sa matinding galit, pinatay ni Makjo ang lalaki at siya ay nakulong. Isang araw, dumating si Jason, na isang mapait na kaaway ng hari. Inalok niya si Makjo na tutulungan siyang makatakas kung susundin niya ang lahat ng inuutos nito. Pumayag si Makjo. Ngayon, natatakot siya na maaaring may ginawa si Jason sa hari sa kagubatan. Naghahanap ng inumin ang hari at sinabi niyang may kaparusahan ang pagpapaihaw sa hari. Ipinakita niya ang kanyang mga tato bilang patunay ng kanyang pagkakakilanlan bilang hari. Hindi naniwala si Jong dahil maraming tao ang may ganitong marka. Kalaunan, dinala ni Jong ang hari sa isang inabandonang bahay, at sinabi nitong doon siya nagpapahinga kapag nangangaso. Nagsimulang magkwento si Jong tungkol sa isang lumang kasaysayan ng isang malupit na hari na kumuha ng lahat mula sa mahihirap at pumatay sa kanila. Napagtanto ng hari na kwento yun ng kanyang sarili. Ngunit tiniyak ni Jong na ito ay isang napakalumang kwento lamang. Muling tinali ni Jong ang hari at nagsuot ng tuyong damit na nakita niya sa nakasabit na lubid. Bigla siyang nakarinig ng ingay mula sa loob ng bahay at agad niyang siniyasat ito. Isang batang babae na nagngangalang Hill ang umatake sa kanya dahil akala nito ay magnanakaw siya ng damit. Ipinaliwanag ni Jong na hindi siya magnanakaw at tinanong kung nasaan sila. Sinabi ni Hill na sila ay nasa panahon ng Chosen. Akala ni Jong na lahat ay gumaganap lamang sa isang palabas. Nais niyang mahanap ang kanyang bag dahil naroon ang kanyang telepono ngunit tumanggi si Hill dahil gutom ito. Gutom din si Jong kaya nagpasya siyang magluto. Naghanda siya ng pagkain gamit ang mga itlog at ilang sangkap na kanyang nakita. Bilang isang mahusay na chef, nakagawa siya ng masarap na pagkain at nagdala ng pagkain para sa hari. Naghinala ang hari na maaaring may lason ng pagkain kaya ipinakain niya muna yun kay Jong bago niya tanggapin. Matapang na kinain ni Jong ang pagkain, kaya napilitan ng hari na tikman din ito. Napakaanghang ng pagkain kaya napasigaw ang hari na tila nalason at mamamatay sa paghihirap. Kumain muli si Jong at tiniyak na walang sili sa pagkain, ngunit nang kumain si Hill ay napasigaw din ito dahil sa tindi ng anghang. Napagtanto nilang kakaunti lamang ang pagkain ng sili ng mga tao noong nakaraan kaya hindi sila sanay dito. Gayunpaman, kumain pa rin sila dahil sa matinding gutom. Habang kumakain, naalala ng hari ang kanyang ina na minsang nagpakain sa kanya ng may lubos na pagmamahal. Pagkatapos kumain, naghanda sina Jong at Hill na hanapin ang bag ni Jong. Tinakpan ni Jong ng kumot ang hari at sinabi ni Hill na napakaswerte ng asawa ni Jong dahil maalaga siya. Ngunit hindi natutulog ang hari at nagpapanggap lamang. Dumating ang mga sundalo upang iligtas ang hari. Sinabi ng hari na nakita niya ang dalawang mangkukulam na dapat patayin sa gabing yun. Sinunog ng mga sundalo ang bahay at pagkatapos ay umalis sila. Samantala, naghuhugas si Jong ng kanyang mga kamay at tinanong si Hill kung bakit nag-iisa ito sa kagubatan. Ipinaliwanag ni Hill na nawasak ang kanilang nayon at siya ay nagtago upang mabuhay. Unti-unting natanto ni Jong na tunay ang lahat ng nangyayari at pareho ito sa panahong binabasa niya sa aklat. Nakumpirma ito ni Hill. Biglang nagbago ang asal ni Jong at nagsimulang sumigaw ng tulong habang sinisikap unawain ang sitwasyon. Mabilis na pinatakpan ni Hill ang kanyang bibig dahil napagtanto niyang ang mga yon ang mga bunaw na nanghuhuli ng mga babae. Masyado nang huli upang hindi tumawag ng pansin. Dinala sina Jong at Hill, kasama ang iba pang mga babae, at ibinilanggo. Patuloy na sumisigaw si Jong na tinatawag ang mga sundalo na mga dukot, ngunit sinaway siya ng ibang mga babae at pinagsabihan na tumigil bago pa sila pagmolestya ng mga sundalo. Hindi nakinig si Jong kaya pinatahimik siya sa pamamagitan ng pagselyo sa kanyang bibig. Nasa sukdulan si Jong ng pagkabalisa dahil kakapanalo lamang niya sa isang prestihiyosong palabas at ngayon ay nangyayari ang ganitong sakuna. Hindi rin niya maiwasang isipin ng hari at ang paghamak na naidulot niya rito, kaya tiyak na hindi siya basta palalayain ng hari. Pagkaraan ng ilang sandali ay dinala ang lahat ng babae palabas at tinanong kung ano ang mangyayari. Ipinaliwanag ni Hill na hahatiin sila sa dalawang grupo para sa magkakaibang gawain. Nang tanungin ang edad ni Jong, sinabi niyang siya ay 27. Nang tanungin si Hill, sinabi nitong 28 upang mapasama siya sa grupo ni Jong, at nagtagumpay ang panlilinlang kahit bata pa si Hill. Ang unang grupo na binubuo ng mga mas batang babae ay iningatan sa loob para sa espesyal na gawain, habang ang ikalawang grupo na binubuo ng mas matatandang babae ay ipinadala sa kusina upang tumulong. Samantala, nasa ilog ang mga gwardya ng hari upang hanapin si Jong dahil alam nilang pupunta siya rito hanapin ang kanyang bag. Nais linawin na ang mga sundalong sumikop sa mga babae ay hindi mga gwardya ng hari kundi mula sa palasyo ng gobernador. Ipinabatid ng isang gwardya sa hari na may mga babae na nahuli at dinala sa palasyo ng gobernador. Ngumiti ang hari nang maunawaan na marahil naroon ang dalawang mangkukulam at alam na niya kung saan hahanapin si Jong, sa kusina. Walang kamalay-malay ang mga babae sa kusina kung para kanino ang kanilang niluluto, sumusunod lamang sila sa mga utos at nagluluto. Pumasok ang isang lalaki at nagbigay alam na darating ang isang espesyal na panauhin at kailangang makapagluto sila ng napakahusay na pagkain.
Nagtanong si Jong tungkol sa mga hilig ng panauhin ngunit tumanggi ang lalaki na magsabi. Dumating si Ian, ang anak ng gobernador, at nagutusan na gumawa ng masasarap na putahe kung ayaw nilang mawalan ng buhay. Inilihim ni Ian kay Jong na darating ang punong inspector kasama ang kanyang ama, na magkalapit na kaibigan ng malupit na hari at kilala sa pagparaan ng pakikipaglaban kasama nito. Sila ay nangingibabaw sa walang puso at malupit na pagtrato tulad ng hari mismo. Partikular na kilala ang punong inspector bilang isang kasuklam-suklam na lalaki na naglalagay ng sarili niyang buhok sa pagkain upang ay pakulong at ipapatay ang mga kusinero para sa kanyang libangan. Marami na ang napaslang na mga chef dahil sa ganitong kasamaan. Ipinahayag ni Ian ang pag-asang magtagumpay si Jong at dinala siya sa isang tabi upang gumawa ng kasunduan, kung magtatagumpay si Jong, malaya ang lahat ng babae. Ibinahagi ni Ian ang kasunduan sa ibang mga babae at nagdulot ito ng labis na tuwa. Pinaghalo nila ang mga sangkap at nagsimulang magluto habang binabantayan sila ni Ian na naniniwalang walang makaliligtas at unang mamamatay si Jong. Pumikit si Jong upang alalahanin ang mga payo ng kanyang ama at sinimulan ang pagluluto, umaasa sa kanyang mga likas na instinto. Dumating ang punong inspector at ang kanyang ama. Pinuntahan muna ng punong inspector ang isang silid kung saan naghihintay ang mga mas batang babae mula sa unang grupo upang pumili ng isa na sasamahan siya sa magdamag. Pagkatapos ay lumapit siya sa hapagkainan at hinamak ang inihain na pagkain, ipinapakita ang pagkagalit at paghamak at inutusan na dalhin ang mga kusinero sa kanya. Agad na inutusan ng pinuno ng kusina ang mga gwardya na ilabas ang lahat ng babae. Naguluhan si Jong dahil tila hinuhusgahan ng punong inspector ang pagkain bago pa man tikman. Lumakad siya palabas at hiniling na unang tikman ng punong inspector ang pagkain. Tinanggap ni Jong ang katagang kung masama ang lasa ay papatayin sila, ngunit kung mabuti naman, dapat silang palayain. Tinanggap ng punong inspector ang hamon at sinabing may regalo siya para sa gobernador. Inilabas ng punong inspector ang anak na babae ng gobernador at inihayag na kung hindi magustuhan ng pagkain, gagawin niyang kabit ang dalagang yun at dadalhin sa kanyang palasyo. Naghigpit ang gobernador ng loob ngunit alam niyang hindi niya maaaring ipataw ang kaparusahan sa punong inspector dahil sa kapangyarihan nito. Nagtiwala si Jong sa kanyang lutuin at kumain ng punong inspector at ang kanyang ama. Ang pagkain ay napakasarap hanggang sa pareho silang nawalan ng pananalita at nagnais pa ng higit ngunit nahihiyang humiling. Napagtanto nila na kapag pinuri nila ang pagkain, hindi nila maaaring dalhin ang anak na babae ng gobernador. Dahil dito, nagsinungaling ang punong inspector, sinabing napakasama ng lasa ng pagkain. Ngunit sinabi ni Jong na kasinungalingan yon. Nagngangalit ang gobernador at sumigaw na nagsisinungaling ang punong inspector. Hindi raw siya nakatikim ng mas masarap na pagkain kaysa roon. Inaakusahan niya ang punong inspector na nagsasabi lamang ng masama upang makuha ang kanyang anak na babae bilang isang kerida. Hinawakan niya ang kanyang espada ngunit pinigilan siya ng kanyang anak na si Ian. Gayunman, iniutos pa rin ni Ian na parusahan ang lahat ng babae. Habang hawak ng mga kawal si Jong at handa na silang putulin ang kanyang lalamunan, sumigaw siya, huwag siyang patayin dahil wala siyang nagawang masama at masarap ang kanilang pagkain. Sa sandaling yon, dumating ang hari at pinigilan sila. Lumapit ang hari kay Jong. Tinanong niya kung siya ang nagluto at kung paano niya mapapatunayang masarap yon. Nagtaka si Jong nang marinig ang kanyang boses at nang tumingin siya, nakita niya ang lalaking nakilala niya sa kagubatan. Siya ang hari. Totoo pala ang sinabi nito noon. Inutos ng hari na dalhin ang pagkain. Pinakain muna niya si Jong upang mapatunayan na hindi yun may lason bago siya kumain. Nalungkot ang hari matapos tikman ang pagkain dahil napakahusay nito at hindi pa siya nakatikim ng kagaya niyon. Naubos niya ang pagkain at tinanong kung paano ito niluto. Ipinaliwanag ni Jong ang lahat. Tinanggap ng hari na isa siyang tunay na mahusay na kusinira at tinanong ang kanyang edad. Nang sabihin ni Jong na siya ay 27, sinabi ng hari na matanda na siya at bakit hindi pa siya kasal. Sinabi ni Jong na hindi siya taga roon at hindi siya maniniwala kung saan siya nagmula. Pagkatapos ay bamulong siya na nagmula siya sa hinaharap. Tinawanan siya ng hari at sinabing huwag siyang magsalita ng kalokohan. Pagkatapos ay inihayag niyang dadalhin niya si Jong sa palasyo at walang sino man ang maaaring pumatay sa kanya. Sa ngayon, naligtas ang buhay ni Jong. Hinarap ng gobernador ang hari at sinabing hindi niya maaaring iligtas ang mga babae. Nagalit ang hari at sinabing ngayon lamang siya nagrereklamo dahil anak niya ang nasa kapahamakan, ngunit nung pinahihirapan ng ina ng hari noon, wala siyang ginawa. Samantala, ibinalik sa bilangguan sina Jong at Hill. Sinabi ni Jong na bukas ay pupunta sila sa palasyo ngunit kailangan niyang makauwi. Nagtanong si Hill kung saan ang bahay niya. Ikinwento ni Jong ang lahat. Ang daan pabalik ay nasa loob ng isang aklat na nasa kanyang bag na nahulog mula sa bundok. Sa labas, tinitingnan ng hari ang buwan. Lumapit ang punong inspector at nagsimula silang maglaban. Dati ay magkaibigan sila at magkasama sa pagsasanay sa pakikipaglaban. Sinabi ng hari na nais niyang dalhin si Jong sa palasyo at palayain ang iba pang kababaihan. Hindi na raw niya gustong ipagpatuloy ang pagpatay sa mga babae. Kinwestiyon ng punong inspector ang desisyon ng hari.
Pagkatapos ng pangako ni Ian na palalayain ng mga babae kung masarap ang pagkain ni Jong, tumakas sina Jong at Hill papunta sa bundok. Natagpuan ni Ian ang hari at sinabi sa kanya na ang dalawang babaeng kukunin niya para sa palasyo ay nakatakas. Ngumiti ang hari dahil alam niyang pupunta sila roon. Sa kanilang paglalakad, isinalaysay ni Hill ang kanyang kwento. Galing sila ng kanyang ina sa isang malayong lugar upang hanapin ang kanyang lolo ngunit napatay ng mga kawal ang kanyang ina. Nagtagal na siyang nagtatago sa abandonadong bahay. Sinabi ni Jong na sumama na lamang si Hill sa kanya sa hinaharap kung saan magiging malaya siya at maaaring maging kahit ano ang nais niya. Sumang-ayon si Hill. Dumating sila sa bundok ngunit hindi nila makita ang bag. Naroon na ang hari at alam niyang darating sila. Hiniling ni Jong ang kanyang bag. Inutusan ng hari ang isang kawal na dalhin ang bag ngunit matapos ipakita ito kay Jong, itinapon niya ulit ito sa bangin. Nagalit si Jong at minura ang hari. Tinanong ng hari kung alam niya ang parusa sa pagmumura sa hari. Hiniling ni Jong na ibalik lamang ang kanyang bag at ipinangako niyang gagawin ang anumang hilingin ng hari. Kinabukasan, parehong itinali at dinala ang dalawang babae sa kaharian habang sila ay natakot. Hinarap ng punong inspektor ang hari at nagtanong kung bakit dinala ang batang babae roon, at ipinahayag na hindi niya ito basta papatayin kundi papahirapan bilang parusa sapagkat sinasabing isang makapangyarihang mangkukulam ang babae. Sa loob ng palaisipan ng takot, bumulong si Jong na kung may baril siya ay susabog na sana ang punong inspektor. Samantala, makikita si Makjo na nagtuturo ng sayaw sa iba pang mga babae habang naaalala ang mga payo ni Jason nang palayain siya mula sa piitan. Naalala niya ang sinabi ni Jason na dadalhin ng hari ang anak ng gobernador sa palasyo at na siya raw ay nanalo sa puso ng hari, kaya matatabunan si Makjo at mawawala ang kanyang katayuan. Pinayuhan siya ni Jason na seduhin ng hari upang makuha ang kanyang loob at maghanap ng pagkakataon na patayin ito. Ipinabatid ng isang katulong na hindi naman anak ng gobernador ang dadalhin ng hari kundi isang babaeng nagngangalang Jong, isang tsismis na kumalat at pinaniwalaan ng marami. Habang naglalakad sina Jong at Hill, sinabuyan sila ng mga bata ng bato, ngunit pinaghagis ng mga gwardya ang mga bata at pinaalis. Inutos ng hari na itigil ang pambabato sapagkat ang mga iyon ay kanyang mga alalay. Pagpasok nila sa palasyo, humarap si Makjo at niyakap ang hari na nagpapakita ng pagkamis. Humanga si Makjo ngunit nagtanong tungkol sa batang babae at kung bakit dinala siya roon. Umurong ang hari kay Makjo at ipinahayag na ang bagong dalaga ay hindi tao kundi isang mangkukulam na sumulpot dahil sa isang sumpa at ngayon ay ginugulo siya. Inutusan ng hari na parusahan at pahirapan hanggang mamatay si Jong, na nagdulot ng takot kay Jong. Nilinaw na ang ina ni Makjo ang nagpapatakbo ng bahay aliwan at naipagbili si Makjo sa isang mayaman na lalaki bago pinatay niya ito at ikinulong. Pinalaya siya ni Jason, na isang makapangyarihang kaaway ng hari, at ginawang kabit ng hari upang makapasok sa palasyo at maghanap ng pagkakataon na patayin ang hari. Dahil dito, hindi umiibig si Makjo sa hari kundi nasa misyon siyang tanggalin ito. Inutusan ni Makjo ang hari na pumasok agad bago dumating ang taglamig. Natatakot si Jong dahil ang mga tao ay tumitig sa kanya ng kakaiba. Pinahiran ng hari ang bibig ni Jong ng tela at iniutos sa mga gwardya na dalhin siya sa isang espesyal na lugar. Samantala, inasikaso ang sugat ng hari na dulot ng palaso, na itinangkap ni Makjo, na nagpapatibay ng hinala na maaaring si Makjo ang nasa likod ng pag-atake. Sinabi ng doktor na napigilan ang pagdurugo ng hari sa tamang oras kung hindi ay maaaring lumala ang kondisyon. Naalala ng hari na isinagip siya ni Jong. Nag-usisa si Makjo kung sino ang gumawa nito at inihayag ng hari na ang bagong dalaga ang nagligtas sa kanya. Ipinakita ang espesyal na lugar bilang isang napakahigpit na bilangguan. Binato ni Jong ang hari dahil iniligtas niya ang buhay nito at ganoon niya ito tinubos. Naniniwala si Hill na mabuti ang hari dahil binigyan siya nito ng paliguan at bagong damit kaya naisalba ang kanyang buhay. Nag-alala si Makjo nang makita niyang nalaman na kung saan ang espesyal na lugar at natatakot sa maaring mangyari kung magugustuhan ng hari si Jong. Inutos ni Makjo sa kanyang katulong na alamin kung sino ang dalawang babae at saan sila nagmula. Sa kusina ng kaharian, pinamumunuan ni Bong at Suk ang iba pang mga kusinero at pinag-uusapan ang pagdating ng dalawang tinaguriang mangkukulam. Dumating si Lady Kim na nangangasiwa sa pagkain ng pamilya Maharlika at ibinigay niya ang menu ng araw. Nakipagkita siya sa lola ng hari at sinabi ang tungkol sa dalawang mangkukulam. Dumating ang punong inspektor at nagtanong si Makjo kung bakit hindi dinala ang anak ng gobernador na si Mayo. Ipinaliwanag ng punong inspektor na tumanggi ang hari. Nang itanong kung sino ang dalaga, sinabi ng punong inspektor na hindi niya alam at sa halip ay inialay ang maraming alahas kay Makjo. Inutusan niya si Makjo na hanapin ang pamilya ng gobernador na nasira at dalhin si Mayo sa palasyo agad-agad. Nag-usap ang punong inspektor sa kanyang ama tungkol dito at napagpasyahan nilang turuan si Makjo ng leksyon dahil pinaghihinalaan nila itong traidor. Noong gabing yun, isang taong nakamaskara ang pumasok sa bilangguan, pinatay ang lahat ng mga gwardya, at pinalaya sina Jong at Hill. Nakalabas sila at kumalat ang balita tungkol sa maraming taong may suot na maskara na gumagawa ng kakaibang gawain.
Hinanap ni Jong ang taong sumagip sa kanila at nang tanggalin niya ang maskara, nagulat siya nang makitang ang hari mismo ang nasa likod nito. Para sa hari, isang laro lamang ang lahat at kinagigiliwan niyang maglibang sa ganitong paraan sa kanyang bakanting oras. Tinawag nila ang tunay na nagligtas, isang tauhan ng hari na nagngangalang Gong Hil. Siya ay matangkad at kaakit-akit, kaya agad na nahulog ang loob ni Hil at siya ay nabighani. Napagmuni-muni si Jong ukol sa pangyayaring yun at nagalit dahil sa ginawang laro ng hari. Binigyan ng hari si Gong Hil ng sulat at pera at inutusan siyang hanapin ang taong umatake sa kanya, na nagbunyag na si Gong Hil ay hindi lamang isang artista kundi isang lihim na espiya ng hari. Nag-init ang ulo ni Jong at nanaigang galit dahil hindi niya dapat ginawa iyon ang hari. Inutusan ng hari ang kanyang gwardya na painitin ng isang metal na patpat. Dumating si Makjo upang panoorin ang nagaganap na palabas. Ikinadi na si Hil sa isang upuan at inihanda upang sindihan gamit ang mainit na patpat. Nagsimula si Jong na magmakaawa sa hari na huwag pananagutin si Hil at nag-alok na gagawin ang anumang hilingin ng hari. Tinanggap ng hari ang alok at idineklara na magiging kusinira si Jong para sa kanya. Ipinahayag ni Jong na kakailanganin niyang isama si Hil bilang kanyang katulong. Dinala ang dalawang babae sa kusina, ngunit tumutol ang mga lalaking kusinero dahil ayon sa kanila tanging kalalakihan lamang ang dapat magluto para sa hari. Dahil ipinagutos ito ng hari, walang may manggahas tumutol. Pinayagan silang magluto at nagsimulang magtanong ang isang chef kung saan natutunan ni Jong ang pagluluto. Sinabi ni Jong na hindi nila siya maiintindihan kung ipaliwanag pa niya. Nagluto si Jong ng isang masining na putahe mula sa osa na kinahanting ng hari, umasa sa kanyang karanasan at ginamit ang parehong mantika na nagpanalo sa kanya sa isang palabas sa pagluluto sa France. Dumating ang balita sa lola ng hari at siya ay nagulat. Nakarinig din si Makjo at nabigla. Pagkaraan ay inihain ng pagkain sa hari habang nakalantad ang kanyang tiyan. Napansin ni Jong ang kawalang hiya ng hari sa kanyang pananamit at paghingi, at pinuna ang magulong ayos ng kanyang katawan. Tinikman ng hari ang pagkain at agad na napuno ng hindi mailarawang saya, tila napunta sa ibang mundo. Tinanong niya si Jong kung saan siya nagmula at ipinaliwanag ni Jong ang parehong pahayag na nagmula siya sa hinaharap, na tinuturing ng hari na kabaliwan. Pinilit ni Makjo na makapasok ngunit ipinagbawal ng mga gwardya at hindi siya pinayagang pumasok dahil ipinagbabawal ng hari ang sinuman na makiuso. Nagpilit si Makjo at pumuslit papasok upang sulyapan ang loob at nasalayan ng hari at si Jong na magkasama, kaya lalong nagngit-ngit siya. Napansin siya ng hari at inutusan siyang umalis. Humawak ang hari sa kamay ni Jong at hindi pinakawalan, ipinahayag na napili niya si Jong. Nag-alala si Jong at nag-aalala kung hinahangad ng hari na gawin siyang kanyang kabit. Bilang isang modernong babae, hindi siya handa at natatakot sa magiging epekto nito sa kasaysayan. Lumapit ang punong inspector kay Jong at inutusan siyang espiyahin ng hari at iulat sa kanya ang lahat ng nakikita. Tumanggi si Jong dahil natatakot siyang patayin ng hari kung malalaman nito ang kanyang pakikipagtulungan. Binalaan ng punong inspector si Jong na unang itinaboy ng hari si Makjo dahil sa kanya at ipinahayag na mapanganib si Makjo at handang pumatay kung mabigyan ng pagkakataon. Nangako ang punong inspector na poprotektahan si Jong kapalit ng pagsunod at pakikinig sa kanya. Sumang-ayon si Jong pero hiningi niya ang kanyang bag kapalit noon. Sinubukan niyang ipaliwanag kung ano ang handbag at naintindihan naman yon ng punong investigador. Sinabi nito na hindi ganoon kadaling makuha ang bag dahil itinatago yon ng hari ng ligtas sa palasyo. Galit na galit si Makjo at tinanong ang kanyang katulong ng paraan para mapaalis si Jong. Iminungkahi ng katulong na gambalin siya ng mga chef hanggang sa tumakas na lamang siya. Sa kusina, iniwan ng mga chef ang pinagmumula ng init at naglagay pa ng mga ipis para istorbohin sila. Pero si Hil, na lumaki sa gubat, ay sanay sa mga ganitong bagay kaya wala siyang takot. Bumalik ang mga babae sa kanilang selda at minura ang hari. Kinabukasan, umulit ang eksena sa kwento, lahat sumisigaw na patayin si Jong, ngunit sinabi ng hari, "Ako ang hari, kaya ako ang masusunod." Ang katulong ni Makjo ang nagpakalat ng kasinungalingang yon. Pagkatapos, muli nating nakita ang eksena sa simula, inilabas si Jong para patayin, ngunit sinabi ng hari, "Simula ngayon, ikaw ang magiging pinuno ng kusina at aking personal na chef. Magluluto ka ng bagong pagkain araw-araw, at hindi pwedeng maulit ang putahe. Kapag hindi ko nagustuhan, ipapapatay kita." Naiinis ang mga ministro at mataas na opisyal dahil nakikinig ang hari sa isang babaeng kakikilala lang niya. Humingi ng tawad ang katulong ni Makjo dahil pumalpak ang plano, ngunit nagkaroon ng panibagong ideya si Makjo. Pumunta siya sa lola ng hari at sinabi na si Jong ang nag-utos ng pag-atake sa hari sa kagubatan. Dagdag pa niya, alam daw ito ng hari ngunit pinakiusapan daw siya ng hari na panatilihing lihim. Nagulat ang lola at nagpa siya, magkakaroon ng isang cooking competition. Kapag natalo si Jong, puputulan ang kanyang mga kamay. Samantala, sina Jong at Hil ay pinalabas na mula sa kulungan at binigyan ng sariling silid. Masaya sila dahil mainit roon at sobrang lamig sa kulungan. Binigyan sila ng panibagong uniforme sa kusina na kailangan nilang suotin. Kinaumagahan, malinis at nakabihis na silang papunta sa kusina.
Masasama ang ugali ng mga kawani, ayaw silang tulungan at ayaw magluto. Sabi ni Jong, ako ang namumuno rito, at hindi ako pumunta dito para magluto. Narito ako para bantayan kayo, utos mismo ng hari. Nang inig ang lahat dahil kapag nagkamali sila, baka isumbong sila kay hari at ipapatay sila. Dumating si Lady Kim at dinala si Jong sa lola ng hari, kasama si Makju. Sabi ng lola, magkakaroon ng paligsahan. Kapag hindi ko nagustuhan ang luto mo, puputulin ko ang mga kamay mo. Kinabahan si Jong. Tinitigil niya ang kanyang mga kamay, tapos ang ngiting pilya ni Makjo. Alam niyang si Makjo ang may pakana nito. Nagpadala ng mensahe ang punong investigador sa hari tungkol sa kompetisyon at naghanda na ang palasyo. Nakangisi si Makjo, tiwalang-tiwala na mamamatay si Jong dahil siguradong matatalo siya. Dumating ang hari at kinausap ang kanyang lola. Matagal na silang hindi nagkikita dahil malayo ang kanilang tirahan sa loob ng malawak na palasyo. Masaya ang lola pero diretso ang hari, hindi tama ang ginawa mo. Una, siya ang personal kong chef. Hindi mo pwedeng putulin ang kamay niya. Pero kung ipipilit mo ang kompetisyon, dapat patas, sino man ang matalo, puputulan ang kamay. Inilabas ang mga gamit sa pagputol ng kamay at inilagay sa harap ni Jong. Natatakot siya, hinawakan ang kanyang mga kamay at naalala ang kanyang ama. Alam niyang kailangan niyang magpursige at magpakitang gilas ngayong araw. Tahimik na iniisip ng hari, kung talagang galing ka sa hinaharap, kailangan mong patunayan yun ngayon. Samantala, lalong lumalala ang sakit ng lola. Sumulat siya ng isang salita na magiging tema ng kompetisyon. Dapat na may kinalaman ang mga sangkap sa salitang yon, ngunit luma ang termino at galing pa sa lumang panahon. Hindi maintindihan ni Jong ang nakasulat sa una. Tinitingnan niya ang mga sangkap tulad ng tofu at soybeans at iniisip kung ano ang pwede niyang ihanda. Nag-isip ng malalim si Jong hanggang sa maalala niya ang isang pasta na niluto ng kanyang ama na gumagamit ng kaparehong mga sangkap. Nakapagdesisyon na siya kung ano ang lulutuin niya. Nagmadali ang dalawang ibang kalahok papasok sa kusina upang agawin ang pinakamahuhusay na sangkap at halos naubos nila ang lahat. Naiwan si Jong na may ilang tira lamang. Tinanong ng lola ng hari kung bakit ipinapabor ng hari ang dalagang yon. Sumagot ang hari na nais niya munang makilala ito. Ipinahayag ng lola na napakahina nito at hindi nakakakain ng marami. Sinabi ng hari na pagkatapos nitong matikman ang lutong ni Jong, makakaramdam siya ng malaking ginhawa. Lumapit ang dalawang kusinero at sinimulang ihanda ang kanilang mga putahe. Patuloy namang naghahanap si Jong ng mga sangkap dahil halos wala na ang naiwan. Lumapit ang isang matandang kusinero at inihayag na mayroon siyang mga sangkap na maibabahagi kay Jong. Samantala, narinig din ng mga royal na tagapayo ang tungkol sa paligsahan at lihim nilang pinlano na patayin si Jong. Pagkatapos ng ilang sandali, lumabas si Jong upang magsimulang magluto. Nagkwento ang matandang kusinero tungkol sa unang pagdating ng lola ng hari sa palasyo nang siya ay bata pa, kung kailan siya unang noalay sa kanyang pamilya. Ang huling beses na nakita ng lola ang kanyang ina, niluto ng ina ang isang sopas para sa kanya, at hanggang ngayon malinaw pa rin sa alaala ng lola ang lasa ng sopas na yon. Naniniwala ang matandang kusinero na kung may makagagawa ng muling bersyon ng sopas na yon, malulugod ang lola. Nagpasya si Jong na lutuin ang sopas na yon upang mapasaya ang lola. Samantala, naglalaban ang dalawang kasamahang kusinero na parabang magkapatid sa loob ng takot at panggigipit dahil alam nilang nasa panganib ang kanilang mga kamay. Dahil sa matinding presyon, nagsimulang mag-away ang mga ito. Nang mabahala at mapuno ng takot, sinubukang takasan ni Jong ang lugar ngunit nahuli siya dahil bawal lumabas ng bakuran. Ipinaliwanag niya na kailangan niya ng ilang sangkap na matatagpuan lamang sa labas. Pinayagan siya ng hari na lumabas ngunit nagbabala na dapat siyang bumalik at magluto ng maayos, kung hindi, puputulan ang parehong mga kamay niya. Sa paglipas ng oras, pinapante ni Jong si Hil na kumuha ng mga sangkap sa kanyang lugar. Kasabay nito, lihim na inutusan ni Makju ang kanyang katulong na lumabas din. Nag-aalala ang dalawang madrasta ng hari na nakaupo malapit at nais nilang malaman kung anong inihahanda ni Jong. Malakas na sinuportahan ni Makju ang lalaking kusinero, pinupuri ang husay nito at inaasahang matitikman ang kanyang putahe. Sang-ayon ang lola ng hari. Matyagang naghintay ang hari upang makita kung ano ang ihahain ni Jong. Sa labas, tinulak ng katulong ni Makju si Hil at sinubukang saksakin ito gamit ang pinang buhok. Nang makabalik si Hil, may dugo sa kanyang ulo at nagulat ang lahat, nagbubulong tungkol sa kung ano ang maaaring niluluto ni Jong at may ilan pang ang huminala ng posibleng lason. Pinatahimik sila ng hari at tinanong ang lola kung bakit nais niyang patayin si Jong. Nagwakas ang oras at iniharap ng unang lalaking kusinero ang kanyang putahe. Natikman muna ito ng katulong at pagkatapos ay ng hari, at lahat ay nagkasundo na napakahusay ng lasa. Sinundan ng ikalawang lalaking kusinero ang pagpepresenta ng kanyang putahe. Sa wakas, dumating ang pagkakataon ni Jong at naghain siya ng sopas. Lahat ay nagtangkang tikman ito. Hindi mapigilan ng lola ng hari ang pag-inom ng sopas nang may matinding pagnanasa. Sa mga luha ng alaala, tinanong niya kung paano ito niluto. Payak na sinabi ni Jong na madali lamang para sa kanya ang paghahanda nito.
Nagsimulang umiyak ang lola habang inaalala ang sopas na niluto ng kanyang ina at inutusan si Jong na patuloy na gawing lutong yun para sa kanya. Dito nagwagi si Jong sa paligsahan. Habang papalabas na ang lahat, biglang umiling ang hari at sinabi na puputulan na ang mga kamay. Inutusan niyang putulin ang mga kamay ng 2 kusinero. Nagmadali si Jong upang pigilan siya at nanawagan na hindi dapat gawin yun sa kanila. Lalong nagalit ang hari. Hindi ka ba natatakot na questionin ang aking desisyon? Patayin ka rin, ngunit hindi ka ba natatakot? Sumagot si Jong, ano ang makukuha mo sa pagputol ng kanilang mga kamay? Ang kanilang mga kamay ay lahat para sa kanila. Ginagamit nila ito sa pagluluto. Kung wala ang mga kamay, wala na silang silbi. Nang himasok din ang lola ng hari, sinasabi sa hari na palayain na ang mga ito. Sa huli, pumayag ang hari. Pinatawad niya ang mga kusinero, ngunit inihayag, mula ngayon, kayo ay magtatrabaho sa ilalim ni Jong. Matututo kayong magluto mula sa kanya. Pagkatapos, nakita natin ang lola ng hari na kausap ang kanyang mga madrasta. Bamulong ang mga ito na walang alam ang hari sa totoong nangyari sa kanyang ina. Napag-alaman natin na ang ina ng hari ay pinatay sa pamamagitan ng lason, kahit na sinasabi sa lahat na namatay siya sa sakit. Maraming lihim ang nakatago, at ating matutuklasan ang mga ito sa kalaunan. Nalaman din ng hari na si Mokjo ang siyang nangumbinse sa lola upang simulan ang paligsahan sa pagluluto. Sa kusina, sinimulang igalang ng 2 kusinero si Jong. Pinapagawa niya sa kanila ang mga putahe. Tinanong ni Jong si Hil kung ano ang nangyari sa labas. Ipinaliwanag ni Hil na may isang katulong na sinubukang patayin siya, ngunit iniligtas siya ni Gong Hil. Hindi niya nakita ang mukha ng katulong. Makikita natin ang parehong katulong na nag-uulat kay Mokjo. Pinipilit na si Jong ay espiya at dapat dukutin. Ngunit tumanggi si Mokjo, sinasabing masyadong malapit ang hari at napakataas ng panganib. Bigla namang sumulpot ang hari, galit na galit. Sumigaw siya kay Mokjo, bakit palagi mong iniimpluwensyahan ang lola laban kay Jong? Malamig na sumagot si Mokjo, dapat sana ikaw ang humiganti sa pagkamatay ng iyong ina. Ngunit ngayon, sinusundan mo ang batang ito. Ginawa ko ang lahat ng ito para sa iyo. Sumigaw pabalik ang hari na dapat sana sinabi niya ang katotohanan. Hindi niya inasahan ang pagtataksil mula sa kanya. Sinubukang guluhin ni Mokjo ang hari gamit ang emosyonal na pananakot, binanggit ang masakit na alaala, at pinisil ng hari ang kanyang ulo sa kirot bago sumulpot palabas na galit. Samantala, nalalaman din ng kaaway ng hari, si Jason, ang lahat ng nangyayari sa palasyo. Nagpadala siya ng espiya upang imbestigahan ang lalaking minsang umatake sa hari. Sa labis na pagkagulat, nalaman nilang ang umatake ay walang iba kundi si Gong Hil. Dinalaw ng punong investigador si Miss Jiang at nagdala ng alahas, sinasabing ipinadala yun ng hari para isuot niya at mapalapit sa puso nito. Nalito si Jiang at sinabi na hindi siya ganoong uri ng babae. Binalaan siya ng investigador na hindi niya nauunawaan kung bakit labis siyang pinuprotektahan ng hari. Iginiit ni Jiang na baliw lamang ito sa kanyang mga lutuin kaya siya tinutulungan. Ngunit mariing sinabi ng investigador na kung iniisip niyang mabubuhay siya sa palasyo sa pamamagitan lamang ng pagluluto, nagkakamali siya dahil kakailanganin pa niya ng higit doon. Makalipas ang ilang sandali, naghanda si Jiang ng hapunan para sa hari. Binalaan siya ng punong kusinero na masama ang pakiramdam ng hari at madalas itong magreklamo ng matinding sakit ng ulo. Pinayuhan siyang suriin ang pagkain ng 2 o 3 beses dahil madaling magalit ang hari at kadalasang ibinabato ang mga pinggan. Napaisip si Jiang kung bakit nagkakasakit ang isang taong malakas at tila walang problema sa katawan. Nagpasya siyang magluto ng pagkaing makapagpapagaan ng loob ng hari. Pagdating niya sa silid, masama ang timpla ng hari at pinaalis ang lahat ng tao. Paalis na rin sana si Jiang ngunit pinigilan siya nito. Sa kaba, nanatili siya. Tinanong siya ng hari kung ano ang niluto niya. Inakala nitong karaniwang putahe yun ngunit sinabi ni Jiang na hindi. Iyon ay pasta. Hindi alam ng hari kung paano kakainin yun kaya pinakain siya ni Jiang. Nagustuhan ng hari ang lasa at naubos ang bawat subo. Ganap na nagbago ang kanyang mood. Isinalaysay ni Jiang na niluluto yun ng kanyang ina tuwing siya ay nalulungkot. Tinanong ng hari kung nasaan na ang kanyang ina. Ipinaliwanag ni Jiang na pumanaw ito noong siya ay bata pa. Tumahimik ang hari at nakaramdam ng koneksyon dahil iniwan din siya ng kanyang sariling ina. Tinanong niya si Jiang tungkol sa kanyang ama. Sinabi ni Jiang na marahil ay hinahanap siya nito ngunit walang ideya kung nasaan siya. Nag-alok ang hari na ipasabi ang kanyang kinaroroonan sa ama. Mahinang natawa si Jiang at sinabing hindi yun maaari dahil hindi siya taga roon. Siya ay mula sa hinaharap. Kung nasa kanya lamang ang kanyang bag, kaya niyang patunayan yun. Naalala ng hari ang bag na minsan niyang itinapon sa paanan ng burol. Ipinaliwanag ni Jiang na maaaring ang aklat na nasa loob ng bag na yun ang dahilan kung bakit siya napunta roon. Hinamon siya ng hari. Kung tunay siyang galing sa hinaharap, sabihin niya ang magiging kapalaran ng hari. Kapag sinabi niya ang totoo, maniniwala siya at ibabalik ang bag. Alam ni Jiang na may pagtataksil na magaganap mula sa mga taong pinakamalapit sa hari, ngunit hindi niya maaaring sabihin yun nang hindi binabago ang kasaysayan. Kaya't sinabi lamang niya na mag-ingat sa mga taong nasa paligid.
Pagkaalis niya, lihim na nagsimulang magsulat ng isang aklat ang hari. Isinulat niya rito ang lahat ng putahe ni Jiang. Naalala niya ang sinabi nito noon na ang pamagat ng kanyang aklat ay Mango Drop. Isinulat niya ang pangalan ni Jiang sa likod ng sariling aklat. Biglang nagliwanag at naglaho ang aklat na nasa loob ng bag ni Jiang. Ibig sabihin, ang aklat na sinusulat ng hari ay ang mismong aklat na natagpuan ni Jiang sa kanyang panahon. Makalipas ang ilang araw, iniulat ng tagapagtanggol ng hari na napatay ang lalaking nag-iimbestiga sa pagkamatay ng ina ng hari. Ang tanging natagpuan ay isang lawa ng dugo at ang plaka ng pangalan nito. Napagtanto ng hari na silang dalawa lamang ng imbestigador ang nakaalam ng lihim na yon. Hindi niya maunawaan kung sino ang nagtaksil sa kanya. Dahil sa labis na pagkadismaya at pakiramdam ng pag-iisa, nagsimulang maglasing ng labis ang hari. Nang gabing yun, ginising ni punong kusinero si Jiang at hiniling na magluto siya para sa hari. Naghanda siya ng espesyal na putahe at dinala ito sa kanya. Lasing at balisa ang hari nang hilahin siya nito palapit. Mahinang bulong nito na huwag siyang umalis. Nabigla si Jiang at nanatiling nakatulala habang dahan-daang lumapit ang hari. Dahil sa sobrang kalasinggan, hinalikan siya nito. Kinabukasan, matapos ang sapilitang halik ng hari, galit na galit si Jiang. Namumula ang kanyang mga mata habang pinupukpok niya ang isda hanggang maging pulbos. Lahat ay pabulong na pinag-uusapan si Jiang, sinasabing buong gabi niyang pinukpok ang isda. Kinabahan si Hill at tinanong kung bakit niya muling pinatay ang isang isdang matagal ng patay. Habang galit pa rin sa kanyang puso, naghahanda si Jiang ng sopas para sa hangover ng hari, bagaman ang nais niya sa loob-loob ay lasunin ito. Nagising ang hari na may matinding sakit ng ulo at walang maalala tungkol sa nagdaang gabi. Dumating si Jiang, nanlilisik pa rin ang mga mata sa galit, dala ang sopas. Magalang niyang sinabi na dapat iyon ay inumin ng kanyang kamahalan sapagkat ito ay sariwang sopas ng isda. Sinabi ng hari na mukhang masarap ngayon, ngunit tinanong kung nasaan ang mismong isda. Malamig ang tugon ni Jiang na ginawa niyang pulbos ang isda. Sa mapanganib na tinig, tinanong pa niya kung nais ng hari ng dagdag. Nabahala ang hari at pinaalis ang iba bago siya tahimik na nagtanong kung ano ang nangyari. Sinabi ni Jiang na nakalimutan na ba ng kanyang kamahalan na hinila siya nito at niyakap ng mahigpit. Hindi makapaniwala ang hari. Habang paalis na si Jiang, hinawakan siya nito at hiniling na ipaliwanag ang lahat. Kalma ngunit matatag na sinabi ni Jiang na hindi yun ang uri ng lalaking gusto niya. Iba ang kanyang hinahangaan. Dapat ay ituring lamang siya ng hari bilang tagapagluto, at wala nang iba pa. Nalito ang hari at ipinatawag ang punong eunuch. Namula ito at nag-amin na totoong naghalikan silang dalawa. Nabigla ang hari, biglang naalala ang lahat at namula sa labis na hiya. Sa labas, nagngingit-ngit si Jiang sa galit. Nagkamali na nga ito, nakalimot pa, at hindi man lamang humingi ng tawad. Pagkatapos, nakasalubong niya si Gong Hill. Tinanong niya ito kung tagapagbantay ba siya ng hari at ipinakiusap na sabihin kung sino ang umatake sa kanyang kaibigan. Sumagot si Gong Hill na hindi niya nakita ang mukha ngunit nakasuot ito ng kasuotan ng isang alila. Marahil daw ay yun ang babae. Makalipas ang ilang sandali, makikita si Gong Hill na hawak ang takip ng palamuti sa buhok na pag-aari ng alila ni Miss Mok Ju, ang parehong uri ng bagay na may kaugnayan sa pagpatay sa kanyang kapatid ilang taon na ang nakalipas. Ang kanyang kapatid, na minsang naglingkod sa ina ng hari, ay napatay ng pilit na pinalabas ang reyna sa palasyo. Buong determinasyong nagsimulang maghanap si Gong Hill sa alilang yun. Ipinagbigay alam naman ng alila ni Mok Ju ang lahat ng nalaman, kaya't naniwala si Mok Ju na gusto ni Gong Hill si Jiang at yun ang dahilan kung bakit niya ito palaging inililigtas. Naunawaan niyang magiging mas mahirap patayin si Jiang dahil palagi itong poprotektahan ni Gong Hill. Samantala, nagulat ang punong opisyal sa hari na may ilegal na gamot na ibinibenta at kakaunti lamang ang na-car rating sa mga mamamayan. Malapit nang dumating ang sugo mula sa Ming upang talakayin ang usaping yun at makipagpulong sa hari. Abala na ang palasyo sa paghahanda para sa isang marangyang pagtanggap. Ngunit napakunot ang noo ng hari. Naalala niyang yun ang parehong taong tumangging tumulong upang mapigilan ang pagpupuslit ng mga babae. Kaya't nagutos siyang walang magiging marangyang pagtanggap at ang lahat ay dapat manatiling karaniwan lamang. Maingat na idinugtong ng punong opisyal na may kumakalat ding bulong-bulungan na hinalikan daw ng hari si Jiang. Ipinamalita na ito ng punong eunuch. Matamang tumitig ang hari at mayabang na sinabi na siya ay hari at ang kanyang halik ay natatanggap lamang ng mapapalad. Ipinagtanggol pa niya ang sarili na iniligtas niya ang buhay ni Jiang kaya dapat ay magpasalamat ito sa kanya sa halip na magalit. Pinayuhan siya ng opisyal na bigyan na lamang ng regalo si Jiang, isang bagay na magugustuhan ito at hindi kakaiba, upang mapasaya niya ito. Sa loob ng bulwagan, tumangging mag-aksaya ng pilak na regalo ang hari para sa sugo sapagkat iyon ay salaping pinaghirapan ng mga mamamayan. Inutusan niyang gawin ang lahat sa karaniwang paraan lamang. Ipinahayag ng punong eunuch na nais siyang makita ni Mok Ju ngunit tinanggihan ng hari. Ayaw daw muna niyang humarap dito. Habang naghahanda si Mok Ju upang akitin ng hari, iniiwasan naman siya nito. Patuloy siyang nilalabayan ng mga alaala ng ina niyang pilit na kinaladkad palabas ng palasyo,
dahilan upang tumanggi siyang kumain. Nagngit-ngit lalo si Mokju nang marinig ang tungkol sa halik ng hari at ni Jiang. Sa matinding panibugo, nagpasya siyang mapalapit muli sa hari sa pamamagitan ng pagluluto para sa pagsusuri nito kinabukasan. Sa kusina, iginiit ni Jiang na siya mismo ang magluluto kahit ayaw ng hari. Ngunit ang isang kusinero na naiinggit pa rin matapos matalo sa paligsahan ay naalala ang utos ni Mokju na lasunin ng pagkain. Naghanda itong tumupad sa utos. Samantala, habang inihahain ni Jiang ang pagkain, paulit-ulit na tinatanggihan ito ng hari. Dahil sa pagod at panghihina, bumagsak si Jiang at napaisip kung ano ba talaga ang kanyang ginagawa at kung kumusta na ang kanyang ama. Habang nakatingala sa buwan, inisip niya ang mukha ng hari at napabuntong hininga. Bakit tila mukha ng aso ang nasa buwan? Sa parehong sandali, naaalala rin ng hari si Jiang at bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Bigla siyang nag-utos na maghanda ng pagkain. Ipinabatid kay Jiang ang utos ng hari kaya agad niyang dinala ang pagkain. Sa kanyang tuwa, kinain ito ng hari. Nagtagpo ang kanilang mga mata at sabay na bumilis ang tibok ng kanilang mga puso. Samantala, nalaman ni Jason kung sino ang nag-utos sa pag-atake sa hari. Isang matandang lalaki na nagngangalang Young Sun. Binigyan ito ng salapi ang umatake upang tumakas at mahigpit na binalaan na huwag nang bumalik kailanman. Ngunit habang papaalis ang lalaki, sinalakay siya ng mga tauhan ni Jason. Sanay sa laban ng lalaki kaya nakatakas siya. Galit na galit si Jason at binalaan ang kanyang mga bantay na sa susunod ay hulihin nila ito. Kung hindi ay puputulin niya ang kanilang mga leeg. Kinabukasan ay isinagawa ang taunang pagsusuri sa kalusugan ng hari. Isinulat ni Mokju ang pangalan ng isang putahe at ipinasabi sa kanyang alila na ihatid iyon kay Chef Manso. Gayunman, tinipon ni Jiang ang mga kusinero at matatag na sinabi na ang utos ay hindi mula sa hari kaya sila na lamang ang magluluto ng sarili nilang putahe. Sama-sama nilang inihanda ang isang kakaibang ulam. Dumating si Mokju, tinikman yun, at sinadyang ibinagsak sa sahig bago umalis. Nag-alab sa galit si Jiang. Sa oras ng pagsusuri, ininspeksyon ni na Jason at ng manggagamot ang hari at napatunayang malusog ito. Pagkaraan, dumating ang pagkain, ang putahe ni Mokju at ang gawa ng mga kusinero ni Jiang. Ngunit nakatuon lamang ang atensyon ng hari kay Jiang. Tinanong niya kung bakit may dalawang uri ng putahe. Ipinaliwanag ni Mokju na kanya ang isa at sa ibang mga kusinero ang isa pa. Nagtaka si Jason at tumikim ng pagkain ni Jiang. Lubos niya itong pinuri. Pagkatapos, tinikman nilang dalawa ang putahe ni Mokju. Maayos naman ang lasa ngunit walang kakaiba. Nang tikman nila ang gawa ni Jiang, napalawak ang kanilang mga mata sa pagkamangha. Ang lasa ay tila nagpapalutang sa kanila at inubos nila ang bawat subo, habang ang pagkain ni Mokju ay nanatiling hindi nagalaw. Nag-apoy sa galit si Mokju. Sinabi ni Jason na mahusay silang pareho at tinanong kung ano ang nais nilang gantimpala. Matamis na ngumiti si Mokju at sinabing ang tanging hangad niya ay ang mabuting kalusugan ng hari. Si Jiang naman, bagaman sabik sa kanyang bag, ay humiling lamang ng mga sariwang gulay. Kinagabihan, isinulat ng hari sa kanyang tala-arawan ang tungkol sa putahe ni Jiang at iginuhit pa ito. Iyon ang parehong aklat na matatagpuan ni Jiang sa hinaharap na siyang magiging dahilan ng kanyang paglalakbay sa panahon. Samantala, sinuri ng punong opisyal ang bag ni Jiang at labis siyang nabigla ng matagpuan ng pasaporte at mga larawan, mga bagay na hindi umiiral sa panahong iyon. Kinabahan siyang ibinigay ang bag sa hari bilang regalo para kay Jiang, alam niyang magdudulot iyon ng kaligayahan sa babae. Binalaan din niya ang hari na ang sugo mula sa Ming ay may dalang 3 bihasang kusinero upang hamakin ang lutuing lokal. Dumating ang sugo at may pagmamataas na tinuligsa ang pagkain ng kaharian, saka inutusan ng sariling mga kusinero na magluto. Sa maikling oras lamang ay nakagawa ang mga ito ng kahangahangang putahe. Ipinadala ng sugo ang mensahe na hindi siya kakain ng pagkain ng kaharian dahil ito raw ay kakilakilabot. Samantala, natupad naman ang hiling ni Jiang. Dinala siya ng punong yunak sa hardin ng palasyo kung saan masaganang tumutubo ang mga prutas at gulay. Labis ang kanyang kagalakan habang nililibot ang lugar. Naalala niyang nabasa na niya ito sa kasaysayan. Dumating ang hari at binalaan siyang huwag lumampas sa isang bahagi ng hardin dahil may mga nakalalasong halaman doon. Ngunit nakita ni Jiang na ang tinutukoy ay mga sili kaya't pumitas siya ng isa at kinain. Nataranta ang hari at inakalang nilaso ng babae ang sarili. Ngunit natawa si Jiang at ipinaliwanag na yon ay sili at nagpapasarap ng pagkain. Pagkatapos noon, iniabot ng hari ang kanyang bag. Sa tuwa, napatalon si Jiang at niyakap siya. Laking gulat niya ng taos-pusong humingi ng tawad ang hari sa halik na ibinigay niya noon, isang bagay na bihirang gawin ng isang pinuno. Napatigil si Jiang sa pagkagulat. Pagkatapos ay hinawakan siya ng hari at malumanay na sinabi na hindi na lamang niya ito tinitingnan bilang isang tagapagluto kundi higit pa roon. Napatingin si Jiang nang may pagtataka at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Ngunit bigla silang nadulas at parehong natamba. Sumigaw ang hari at sinisi siya, tinatanong kung paano siya nagawang mahulog ng ganoon. Napansin ni Jiang na may tinik na tumusok sa kanyang kamay. Agad siyang inutusan ng hari na pumunta sa pagamutan.
Ngunit ngumiti si Jiang at sinabing madalas mangyari yun sa kusina tuwing gumagamit siya ng kutsilyo. Idinugtong niyang aalis na siya dahil nahanap na niya ang kanyang bag. Kailangan din niyang kunin ang kanyang aklat at ang kanyang telepono. Ngunit nang silipin niya, napansin niyang wala na ang aklat. Lahat ng bagay ay nasa loob ng bag maliban sa aklat at sa kanyang telepono. Naguluhan at balisa, tinanong ni Jiang kung saan nakuha ng hari ang bag. Sagot ng hari, ibinigay iyon ng punong opisyal sa kanya. Magkasama silang humarap sa opisyal na mariing iginiit na walang aklat sa loob ng bag. Galit na tumutol si Jiang at sinabing naroon ang lahat ng kanyang mga gamit, malaki man o maliit, kaya imposibleng ang aklat lamang ang mawala. Tahimik na nag-isip ang hari at sinabing bakit naman kukunin ng punong opisyal ang isang aklat. Ipinangako niyang magpapadala siya ng pangkat upang hanapin ito sa kagubatan, at kung wala roon, hahanapin nila sa buong kaharian. Ngunit iginiit ni Jiang na kailangan niya ang aklat na yun upang makauwi. Lumakad siyang malungkot at nawawala ng pag-asa. Sa kusina, palihim na nagiinuman ang ibang mga kusinero. Nang mapansin nilang dumarating si Jiang, agad nilang itinago ang alak ngunit kalaunan ay inalok din siya. Uminom si Jiang hanggang sa malasing at nagsimulang kumilos ng kakaiba. Kumanta siya at sa kanyang awitin ay naikwento ang buong katotohanan ng kanyang buhay, dahilan upang matawa at magsayawan ang lahat. Makalipas ang ilang sandali, nang mahimasmasan siya, gabi na pala. Bigla siyang nataranta, naalala niyang hindi pa niya naluluto ang pagkain ng hari. Ngunit sinabihan siya ni Hill na huwag mag-alala dahil may ibang kusinirong naghanda na. Tinanong din ni Hill kung nawawala ba ang kanyang aklat. Nabigla si Jiang at agad na inusisa kung paano niya nalaman. Ipinaliwanag ni Hill na siya mismo ang nagsiwalat ng lahat habang lasing at kumakanta, kabilang na kung ano ang kanyang nawala at kung ano ang natagpuan sa bag. Lalong nabahala si Jiang. Hindi lamang siya nabigong ihanda ang pagkain ng hari, kundi naibunyag pa niya ang kanyang mga lihim sa harap ng lahat. Samantala, nakatingala sa buwan ng hari at nag-isip kung saan dadalhin ni Jiang ang aklat at kung saan talaga ang kanyang tahanan. Kinabukasan, ipinaalam ng ministro sa hari na tumatangging kumain ng pagkain ng kaharian ang sugo at nais siyang makausap. Nag-aalala ang lahat kung ano ang may hahandang putahe na makapagpapasaya rito. Ngunit malamig na tugon ng hari na pakainin lamang ito ng kahit ano, at kung ayaw kumain, hayaang magutom. Ang tatlong kusinero ng sugo ang maghahanda ng sariling pagkain, ngunit iginiit ng korte na dapat silang maghanda ng kakaibang putahe. Dinala ng punong eunuch ang balita sa kusina na ang sugo at ang kanyang mga kusinero ay mayayabang at nagsasagawa ng mga paligsahan sa pagluluto saan man sila magpunta, laging nananalo laban sa mga lokal at inilalantad ang kahihiyan ng mga ito sa publiko. Matatag na sinabi ni Jiang na gagawa siya ng isang putahe na tunay na magpapamangha sa kanila. Nang makaharap ng hari ang sugo, tinanong niya kung ano ang problema at bakit ayaw nito sa kanilang pagkain. Tugon ng sugo, kung hindi lamang dahil sa kanyang mga kusinero, matagal na siyang nagutom sa kaharian. Ipinakilala niya ang tatlong Chino niyang kusinero, si Tang, isang bihasang tagapagluto, si Kia, dalubhasa sa paghiwa ng mga gulay, at si Kang, isa pang bihasang tagaputol. Ipinagyabang niyang magugustuhan ng hari ang kanilang niluto at inimbitahan itong tikman. Tinanggap ng hari at idineklara na ang sariling kusinero niya ay maghahanda rin ng espesyal na putahe para sa kanila. Narinig na ng sugo ang tungkol kay Jiang kaya't sabik siyang matikman ang kanyang luto. Si Jiang, na ilang araw nang naghahanda ng isang natatanging putahe, ay nagpa siyang yon ang kanyang lulutuin. Samantala, naglabas ng kahilingan ng sugo na muli raw magpadala ang kaharian ng mga kababaihan bilang kapalit ng mga kalakal, tulad ng ginagawa tuwing nakaraang taon. Mariing tumanggi ang hari, ngunit nagbanta ang sugo na yon ay utos mula sa hari ng Ming at sino mang susuway ay haharap sa mabigat na parusa. Natapos ni Jiang ang kanyang putahe, isang matamis na panghimagas, at inihain ito. Nabigla ang sugo at nagtanong kung ano yun sapagkat wala pa silang natitikmang katulad noon. Tinikman ang kanyang mga kusinero at tila nadala sila sa ibang mundo sa sarap ng lasa. Isa-isang kumain ng lahat at napuno ng labis na kasiyahan. Nagtanong ang sugo kung ano ang laman ng putahe at anong sangkap ang ginamit. Payapa itong ipinaliwanag ni Jiang. Labis na humanga ang sugo at nagmungkahing magsagawa sila ng isang paligsahan sa pagluluto. Kung mananalo si Jiang, hindi na sila kailangang magpadala ng karagdagang kababaihan, kundi ang karaniwang tributo lamang. Ngunit kung matatalo sila, kukunin ng Ming ang anumang kanilang nanaisin. Sa takot, sinenyasan ni Jiang ang hari na tanggihan ng hamon, ngunit tinanggap ito ng hari. Sinabi niyang kung tatlo ang kusinero ng Ming, gayon din sa kanila. Itinakda ang paligsahang tatluhan laban sa tatluhan. Pagkaraan, pinagalitan ni Jiang ang hari at tinanong kung bakit nito tinanggap ang hamon gayong malinaw ang kanyang senyales na tumanggi. Sumagot ang hari na akala niya ang pagtaas ni Jiang ng tatlong daliri ay nangangahulugang tatlong kusinero. Mariing itinaman ni Jiang na yun ay hudyat ng pagtanggi. Sinabi niyang tiyak silang matatalo at mali ang paggamit ng mga kababaihan bilang taya. Tinanong ni Jiang kung ano ang mangyayari kung matalo siya o kung hindi siya makikilahok. Sagot ng hari na siya ay ipahahayag bilang isang taksil at paparusahan.
Nabigla at natakot si Jiang, at marahang bulong niya na tiyak na kamatayan ang naghihintay sa kanya. Matatag na tugon ng hari na kung gayon, kailangan niyang manalo. Ipinangako pa ng hari na hahanapin niya ang aklat ni Jiang at ibabalik ito sa kanya. Nang marinig ng matandang miss ang balita, labis siyang nagalit. Naniniwala siyang imposibleng talunin ni Jiang ang mga Tsino, kaya agad siyang sumulat kay Haring Ming upang pigilan ang paligsahan. Samantala, dinalaw ni Jason si Mokju at dinalhan ito ng niluto ni Jiang. Tinikman nilang pareho at namangha sa sarap nito, ngunit si Mokju, na puno ng inggit at sama ng loob, ay nagsabi na ito ay sobrang tamis at tumangging kumain pa. Tiyak sa kanilang isipan na matatalo si Jiang, nagsimula silang magbalak na makipag-ugnayan kay Haring Ming upang pabagsakin ang sariling hari. Nagpadala sila ng mga regalo sa sugo kalakip ng isang mensahero na bamulong na ang kanilang hari ay nababaliw, nagkakaroon ng kumbulsyon, tumatangging kumain, at kumikilos ng kakaiba. Ipinakiusap ng mensahero na ipaalam yun kay Haring Ming. Naisip ng sugo ang kanilang layunin na pabagsakin ng hari, ngunit tumanggi siyang makiisa sa kanilang plano. Sa halip, inutusan niya ang kanyang mga kusinero na dapat nilang mapanalunan ang paligsahan. Kinagabihan, palihim na minasdan ni Ganghil ang mga kusinirong Tsino at napansin niyang hindi lamang sila mahusay magluto kundi sanay din sa pakikipaglaban. Ipinagbigay alam niya ito sa hari. Sa kabilang dako, pinagalitan ni Mokju si Minso dahil nabigo itong lasunin ng hari. Nang mangakong mananalo si Minso sa paligsahan, biglang sumigaw si Mokju na kailangan niyang matalo. Nabigla si Minso at doon lamang niya naunawaan ang tunay na balak ni Mokju. Sa kusina, abala si Jiang sa paghiwa ng napakaraming sili. Nagpanik ang mga kasama niya, inakalang lason yun. Tumawa si Jiang at sinabing hindi yun lason sabay kain ng isang piraso. Nang sumubok din ng iba, agad silang naluha at nagliyab ang kanilang pakiramdam dahil sobrang anghang ng sili na noon pa lamang nila natitikman. Dumating ang punong eunuch at sinabi na ipinapatawag siya ng hari. Sumang-ayon ang hari na samahan si Jiang sa pamilihan upang mamili ng mga sangkap. Tumutol si Jiang at sinabing siya ay hari at hindi dapat lumabas. Ngunit iginiit nito at binigyan pa siya ng mga damit ng palasyo na maaaring isuot. Matapos subukan ng ilan, napakaganda ng kanyang anyo sa huling kasuutan kaya't hindi maiwasang mapatitig ang hari sa kanya. Sa pamilihan, abala si Jiang sa pagpili ng mga pampalasa at sili, habang palihim namang lumayo ang hari upang bilhin ang palamuting naibigan ni Jiang kanina. Habang naglalakad, biglang bumuhos ang ulan. Samantala, sa palasyo, inipon ni Hil ang mga sili ngunit biglang dumating si Kia, ang kusinirong Tsino, at ininsulto silang lahat. Hinamon niya sila sa isang paligsahan ng paghiwa ng gulay at madali niyang pinahiya ang mga kusinirong taga-palasyong yun bago umalis. Maya-maya, bumalik si Jiang sa hari at nag-abot ng isang asul na bulaklak. Sinabi niyang itago ito sa kanyang silid dahil ang halimuyak nito ay nakapagpapakalma ng isipan at tila may mahika. Habang naglalakad, muntik na silang mabangga ng isang lalaki kaya mabilis na lumapit ang hari upang protektahan siya. Nabagsak ang mga bulaklak at sabay silang lumuhad upang pulutin ang mga ito. Nagkapahiran pa ng lupa sa mukha at nagtawanan hanggang lumalim ang gabi. Nang sumapit ang gabi, tiniyak ni Jiang sa hari na tiyak siyang mananalo. Ibinigay niya rito ang bulaklak, at bilang kapalit, iniabot ng hari ang palamuting lihim nitong binili. Nabigla si Jiang at nagtanong sa sarili kung bakit siya binigyan ng ganoong regalo. Habang pauwi siya sa kusina, muling nasalubong niya si Kia, ngunit agad itong tumakbo palayo. Pagpasok niya sa kusina, nadatnan niyang magulo ang paligid, nagkalat ang mga gulay, at umiiyak ang mga kusinero. Ipinaliwanag ni Hil na winasak ni Kia ang lahat sa kanilang paligsahan. Hinikayat sila ni Jiang at sinabi na ginawa lamang yun ni Kia upang panghinaan sila ng loob. Huwag silang matakot sapagkat sila ang magwawagi. Kinabukasan, pinili ng dalawang panig ang mga paksa para sa tatlong yugto ng paligsahan. Ang una ay karne, ang ikalawa ay pagkain mula sa ilog, at ang ikatlo, na napili ni Jason habang antok pa, ay ginseng, isang makapangyarihang ugat na gamot. Itinaas ng sugo ang pusta. Kung sila ang mananalo, kukunin nila ang 100 babae at lahat ng ginseng ng kaharian. Tinapatan ito ng hari at sinabi na kung sila ang magwawagi, magpapadala lamang sila ng karaniwang tributo, at kapalit nito ay kukunin nila ang lahat ng tubo na kanilang kailangan mula sa China. Bagaman binalaan ng sugo na kailangan muna ng pahintulot ni Haring Ming, pumayag siyang iparating ang kahilingan. Binigyan ng magkabilang panig ng 5 araw upang maghanda. Maya-maya, ininsulto ni Kia ang mga kusinirong taga-palasyo at tinawag silang mabagal at walang silbi. Tinukso rin niya ang mga sili na ginagamit ng mga ito at nagsabi sa sugo na hindi niya alam kung anong uri ng kakaibang sangkap yun. Nagbiro pa siya na hindi niya alam kung anong klase ng pagkain ang maisasagawa gamit yun. Samantala, ipinaliwanag ng tagapagsalaysay na ang sili ay unang natuklasan sa mga lupain ng Amerika at dinala ng mga mangangalakal sa iba't ibang panig ng mundo, hanggang sa umabot ito sa India, Japan, at Korea. Sa Korea, ang sili ay hindi lamang isang sangkap kundi bahagi na ng pang-araw-araw na buhay. Kinakain ito ng hilaw, niluto, at halos sa bawat ulam na may isip.
Pagkatapos ng maikling paliwanag, bumalik ang kwento sa palasyo. Sa kusina, ipinakilala ni Jiang ang kakaibang kasangkapan na tinatawag na pressure cooker at ipinaliwanag kung paano ito ginagamit. Wala pang nakakakita o nakagamit noon sa panahong yon, kaya't walang nakakaunawa kung ano yon. Kailangang magpagawa pa sila ng isa na espesyal na ipapatayo. Lahat ay abalang-abala sa loob ng 5 araw na ibinigay sa kanila, araw-araw na natututo ng mga bagong kaalaman, habang tahimik na inoobserbahan ni Jason ang lahat. Ganoon din ang mga kusinirong Tsino na masigasig ding naghahanda upang makagawa ng perpektong ulam. Araw-araw ay nagtuturo si Jiang ng mga klase sa pagluluto, ipinapaliwanag ang mga teknik at hakbang sa mga kusiniro. Minsan, napadaan ang hari at palihim na sumilip sa ginagawa nila. Nang mapansin ni Jiang at lumapit, agad nagtago ang hari at napabuntong hininga ng ginhawa, sabay bulong na nakatakas siya ngayong araw. Kinabukasan, kinausap ni Jiang ang hari tungkol sa pressure cooker. Ipinunto niyang napakahalaga ng kagamitang yun at kung wala ito, imposibleng matalo nila ang mga Tsino. Ngunit sinabi ng hari na wala silang ganoong bagay sa kaharian at hindi nila alam kung ano yun. Binanggit ni Jiang ang isang lalaking makakagawa nito, ngunit ayon sa hari, patay na ang taong yun. Biglang sumabat ang punong eunuch at sinabing ang alalay ng nasabing lalaki, na nagngangalang Chun, ay marunong ding gumawa nito. Labis ang tuwa ni Jiang at hiniling na makilala si Chun. Kinailangan din niyang bumili ng ilang mga kagamitan sa labas, kaya't nais niyang lumabas ng palasyo. Gusto rin siyang samahan ng hari, ngunit binalaan siya ng punong eunuch na hindi siya maaaring sumama dahil mahaba at mapanganib ang biyahe. Maaari siyang atakihin sa labas, kaya't ipinadala ng hari ang pinunong tagapayo upang samahan si Jiang. Habang umaalis, inayos ng pinuno ang bag na nakasabit sa likod ni Jiang, dahilan upang magselos ang hari. Sinabihan pa niya ang kanyang tanod na tingnan kung paano sila naglalakad, na para bang bagong kasal. Hindi niya makayanan ng makita yun at nagsimulang magplano kasama ang kanyang tanod. Sa daan, paulit-ulit na tinanong ni Jiang ang pinuno tungkol sa aklat, ngunit inis na sagot nito na wala sa kanya ang aklat at saan pa raw niya ito makukuha. Sinabi rin niyang nagpadala na siya ng mga tauhan upang hanapin ito, at dagdag pa niya na mahal na ng hari si Jiang, kaya mula ngayon ay tatawagin niya itong Reyna. Namula si Jiang at sinabihang manahimik dahil ilang araw na lamang ay babalik na siya sa kanyang sariling mundo. Bigla silang nasalubong ni Gang Hil, at ilang sandali pa ay dumating din ang hari kasama ang kanyang tanod. Sinabi ng pinuno na hindi sila dapat naroroon, ngunit iginiit ng hari na nag-aalala lamang siya para kay Jiang. Nagbiro ang tanod na dahil mukhang lalaki si Jiang, hindi na kailangang mag-alala, ngunit sa paningin ng hari, si Jiang ay isang kaakit-akit na dalaga. Hindi pinansin ng hari ang mga pagtutol at pinabalik sa palasyo ang pinuno, pinili niyang samahan si Jiang mismo. Pagbalik ng pinuno, agad niyang ipinalam sa punong eunuch na hindi dapat malaman ni Newman na umalis ang hari ng palasyo, lalo na sa ganoong kalayong lugar, sapagkat maaari siyang mapaslang. Ikinandado nila ang silid ng hari at ipinaliwanag sa mga opisyal na ang hari ay may sakit at kailangang mag-isa. Ngunit hindi ito pinaniwalaan ng mga opisyal. Naglakad ng malayo ang 4 na manlalakbay hanggang sa makarating sila sa bahay ni Chun, at sumakit na ang kanilang mga paa. Dumating ang balita kay Jason na umalis ang hari upang kumuha ng mga kagamitan para sa paligsahan. Inutusan niyang atakihin sila at ipinadala ang mga sundalo upang patayin si Jiang, hindi ang hari. Tumigil ang 4 sa harap ng bahay ni Chun, kung saan may babalang karatula sa tarangkahan. Sinabi ng hari na bastos naman ang taong ito at tinanong kung sino ang naglalagay ng ganoong karatula, sabay bukas ng pinto. Pagdakay biglang yumandar ang isang patibong, at isang kanya ng pumutok. Agad na tumakbo ang tanod upang protektahan ng hari, bilang tungkulin niya, at hinila ng hari si Jiang, ngunit ang pinakawalang kanyan ay naglabas lamang ng mga butil ng bigas, hindi isang bomba, kaya ligtas silang lahat. Nakaupo si Chun malapit sa kanila. Nagsimulang pag-alitan ng hari si Chun at sinabing paano siya naglakas loob na gawin iyon. Tinanong niya kung alam ba ni Chun kung sino siya, ngunit mabilis na nagsabi si Jiang na huwag itong sabihin. Tinanong ni Chun kung sino silang lahat, at tinawag silang mukhang mga aso. Lubhang nagalit ang 3 lalaki, at kung hindi lamang dahil kay Jiang, ay nabugbog na sana nila si Chun hanggang sa mamatay. Ipinaliwanag ni Jiang na siya ang punong kusiniro ng hari at nangangailangan ng tulong ni Chun. Sinabi ni Chun na lumaya silang lahat o papatayin sila ng susunod na bitag, sabay ipinakita ang isang nakakatakot na patibong na puno ng mga palaso. Nagtakbuhan silang lahat sa takot. Ngunit sumigaw si Jiang at tinanong kung alam ba ni Chun kung paano ginagawa ang matamis na bigas. Sumagot si Chun ng hindi, at nagtanong kung paano ito ginagawa. Binigyan siya ni Jiang ng kaunting asukal at sinabi na ihalo ito sa bigas. Naiinip na ang hari at gustong putulin ang kamay ni Chun, ngunit pinigilan siya ni Jiang at sinabing kailangan nilang makuha ang loob nito upang makatulong ito sa kanila. Sa loob ng bahay, tinikman ni Chun ang matamis na bigas. Sinabi niya na ito ay masarap, ngunit marahil ay mahal. Sumagot si Jiang na hindi, dahil gawa ito sa tubo, at marami yun ang hari. Nangako siyang kukuha nito para kay Chun basta tumulong ito sa kanya.
Pinapasok ni Chun si Jiang sa loob ng bahay. Naiinggit ang hari at nagtataka kung ano ang ginagawa ng dalawa sa loob. Halatang may espesyal na pagtingin ng hari kay Jiang at nakakaramdam ng selos. Sinabi ng tanod na marahil ay nagtatrabaho lamang sila at pinigilan ng hari at ang isa pang gwardya na pumasok. Sa loob, ipinaliwanag ni Jiang kay Chun kung paano gumagana ang presyon na lutuan. Hindi makapaniwala si Chun na galing talaga siya sa palasyo. Ikinwento ni Jiang ang nalalapit na paligsahan sa pagluluto at iba pang detalye. Nakinig si Chun ngunit tumangging tumulong. Binanggit ni Jiang ang pangalan ng kanyang teacher na siya ring tiyuhin ni Chun. Biglang nagbago ang mukha ni Chun at inakusahan sila na ipinagkanulo ng kanilang kaharian ang kanyang tiyuhin at pinabayaan ito. Dahil dito, tumanggi siyang tumulong at pinaalis si Jiang sa bahay. Samantala, nakarating kay Mungzu ang balitang umalis ng palasyo ang hari at si Jiang, pati na ang dahilan nito. Nabanggit ng kanyang alila ang tungkol kay Ganghil, na ang kapatid na babae ay dating nagtrabaho sa palasyo at namatay. Iminungkahi ng alila na maaaring naroon si Ganghil upang hanapin ang pumatay. Kitang-kita ang takot sa mukha ni Mungzu, na tila may kinalaman siya sa nangyari. Nakarating din ang balita tungkol sa hari sa matandang reyna. Iminungkahi ng madrasta na baka nagpunta ang hari sa isang tagpo ng pag-ibig kasama si Jiang. Nagalit ang matanda at nagtanong kung bakit lalabas ang hari kasama lamang ang isang ordinaryong kusinira. Pagsapit ng gabi, sa labas lamang natulog ang apat na naglalakbay. Kinabukasan, abala na ang lahat sa paghahanda sa magkabilang kusina. Nagsimula na ang apoy sa magkabilang panig, sabik na makita kung sino ang magwawagi. Lumapit si Kia kay Jason at binigyan siya ng isang mamahaling sangkap na pagkain, kapalit ng isang bagay na hindi pa alam ng sinuman kung ano. Dahil sa ulan, nanatili pa rin silang lahat sa labas. Biglang naalala ni Jiang ang isang putaheng ipinangalan sa nayo ni Chun at tanyag sa lugar na yon. Ipinadala niya ang hari sa gitna ng ulan patungo sa pamilihan upang bilhin ang mga sangkap. Pagbalik nila, niluto ni Jiang ang nasabing putahe, at ang bango nito ay umabot hanggang sa loob ng bahay ni Chun. Lumabas si Chun na sabik kumain ngunit napatigil nang makita sila. Inanyayahan siya ni Jiang na lumapit at kumain, ngunit tumanggi si Chun at nanatiling nakatayo lamang habang pinapanood sila. Nagsimulang kumain ang hari at iniutos sa kanyang mga tanod na kumain din, kaya nagsalo-salo silang lahat. Ang tanod at si Ganghil, na unang beses pa lamang nakatikim ng luto ni Jiang, ay labis na namangha sa sarap nito. Hindi na rin nakapigil si Chun, kinuha ang kaunti, kumain, at natuwa. Napagtanto niyang yun ay pagkain mula sa kanilang nayon, kaya siya ay nabalot ng pangungulila at alaala. Sinabi ni Jiang na ang kanyang tiyuhin ay isang dakilang tao na hindi kailanman nakalimutan ang kanilang kaharian at ng hari. Siya ang lumikha ng maraming bagay na hanggang ngayon ay kapaki-pakinabang at tumutulong sa mga tao, kaya dapat din siyang tumulong sa kanila. Pumayag si Chun na gawin ng presyon na lutuan. Mananatili si Ganghil sa loob upang tulungan siya, habang ang tatlo naman ay lalabas upang kumuha ng mga sangkap. Ipinakita rito sa unang pagkakataon ang ligaw na ginseng. Ipinahayag ng hari na mula ngayon, sa kanya na yon dahil siya ang nakakita at nasa kanyang lupain. Samantala, sa kasi ng Chino, nagsimulang gumawa si Kia ng kakaibang putahe, ngunit tumutol ang ibang mga kusinero at sinabing hindi nila alam ang ganitong pagkain at baka matalo sila. Pinagsabihan nila si Kia na huwag maglagay ng ganoong sangkap, ngunit iginiit ni Kia na mananalo siya rito, at inaprubahan naman ito ni Tang. Dumating kay Tang ang balita mula sa tauhan ni Jason na nasa labas ng palasyo ang hari kasama si Jiang at na lumabas sila upang kumuha ng mga sangkap para sa paligsahan. Nabasa rin doon na may ipinadalang mga sundalo upang patayin si Jiang. Palihim na narinig ni Tang ang lahat ng ito. Makalipas ang isang araw, tumakbo ang isang ninja patungo sa kanila, iniabot ang isang liham, at agad na umalis. Ipinakita ang liham sa punong yunuko at sa pinuno ng mga kawal. Nang buksan nila ito, wala itong laman, ngunit nang itapat sa liwanag, lumitaw ang malinaw na mensahe na aatakihin sa araw na iyon ang hari at si Jiang. Natakot silang lahat, kaya agad na nagtipon ng hukbo ang pinuno at nagmadaling pumunta upang hanapin ang hari. Dumating ang araw ng pananambang. Ganap nang natapos ang presyon na lutuan. Sa labas, mabilis na patungo sa hari ang mga sundalo at ang pinuno. Sa bahay ni Chun, abala naman ang lahat sa paghahanda dahil nalalapit na ang paligsahan. Ngunit bigla silang sinalakay ng mga sundalo. Nauna nang nagbigay ng babala ang mga bitag ni Chun. Nagsimulang yuminig ang buong bahay at napalibutan sila mula sa lahat ng panig. Ipinahayag ng hari na siya mismo ang pakay ng mga kaaway. Nauunawaan ito ni Chun at binigyan sila ng mga espada dahil wala silang armas. Na-activate ang mga bitag, at kalahati ng mga sundalo ay nasugatan, ngunit nakapasok pa rin ang ilan at nagsimula ang labanan. Tumakbo ang hari kasama si Jiang, ngunit nang lumala ang sitwasyon, napilitan silang lumaban. Habang tumatakas sila, nahulog ang takip ng presyon na lutuan at naiwan sa bahay ni Chun, kaya tumakbo sila upang iligtas ang kanilang buhay. Mag-isa nang nakikipaglaban ang tanod kahit sugatang-sugatan na, habang sumabak din si Ganghil sa labanan.
Samantala, nahuli ng ibang grupo ng sundalo ang hari at si Jiang at tinangkang patayin ng hari na noon ay labis ng sugatan. Bago siya tuluyang mapatay, dumating ang pinuno at pinaslang ang sundalong may hawak ng espada. Natalo ang lahat ng kalaban, ngunit ang mga natirang buhay ay kusa namang tumusok ng kanilang mga leeg at nagpakamatay. Ginagawa nila ito upang maiwasang mahuli at mapahirapan sa pagtatanong kung sino ang nagutos sa kanila, dahil kung hindi sila magsasabi, mas malupit pang parusa ang kanilang haharapin kaysa kamatayan. Kaya't para sa kanila, mas mainam na ang mamatay. Lubhang sugatan ang tanod, kaya mabilis na tumayo si Jiang, kinuha ang presyon na lutuan, at tumakbo. Naiwan naman ang takip sa bahay ni Chun, kaya sumigaw ito ng pangako na tiyak niyang ibabalik yun. Nakabalita si Jason na nabigo ang kanilang misyon. Naghihintay naman ang paligsahan. Sa susunod na tagpo, nasa entablado na ang lahat para sa kompetisyon. Matagal nang lumipas, at wala pa rin ang hari at si Jiang. Lahat ay nag-aabang sa kanilang pagdating. Samantala, nagmamadali ang hari at si Jiang pabalik sa palasyo. Sinabi ng sugo na dahil hindi pa sila dumarating, dapat nang simulan ng paligsahan, 3 mula sa kanila at 2 mula sa kabilang panig. Ngunit si Tang ay isang makatarungang tao. Paano raw magsisimula ang paligsahan kung wala pa ang kalaban? Automatiko silang mananalo, at hindi yun magiging kawili-wili. Kaya tumanggi siya at sinabing dapat silang maghintay pa ng kaunti. Sumang-ayon naman ang sugo, ngunit nang lumipas na rin ang itinakdang oras, napagpasyahan nilang simulan na ang paligsahan. Sa mismong sandaling yon, dumating ang balita na naroon na sa labas ang buong pangkat. Agad na nagmadali ang lahat upang makita sila. Ang kalahati ay natuwa nang makita ang hari at si Jiang, habang ang iba ay nabigla at nagtaka kung paano sila nakaligtas sa pag-atake. Pinaghinalaan ng ilan na si Tang ang tumulong upang mailigtas ang hari, dahil siya ang nakarinig sa pag-uusap ng tauhan ni Jason at ng kanyang sariling pinuno, ang sugo. Maaaring siya rin ang nagpadala ng liham sa mga tauhan ng hari, na siyang dahilan kung bakit sila nakarating sa oras at nailigtas ang buhay ng hari. Nagsimula ang kompetisyon nang makabalik ang lahat, at iniutos ng hari sa punong tagapamahala na ihayag ang pagsisimula ng unang yugto. Ang unang putahe ay karne, isang bagay na hindi pa kailanman nakita, natikman, o kinain ng sinuman. Nagsimula nang gumalaw ang lahat. Bagaman sugatan pa rin ang kamay ni Zhang dahil sa pagkadulas, nagpatuloy siya sa pagluluto. Ang mga chef ng China ay may kakaibang paraan ng paghiwa ng karne. Sa kanilang panig, si Kia ang namuno sa unang putahe at pinakuluan ang karne. Ngunit biglang may sumigaw, nawawala raw ang chili powder. Nagkaroon ng kaguluhan dahil si Zhang ang naghanda ng lahat ng sangkap na yon. Mabilis siyang nakaisip ng bagong putahe at nagsimulang magutos. Hinaluan niya ng pulang alak ang karne, dahilan para maguluhan ang lahat. Sino raw ba ang naglalagay ng alak sa karne? Nabigla si Tang, ngunit ang niluluto ni Zhang ay isang makabagong putahe. Samantala, may ngiti sa labi si Kia habang inilabas ang chili powder mula sa kanyang bulsa, siya pala ang magnanakaw. Ngayon, lahat ng mata ay nakatuon kay Zhang, at iniisip ng lahat na siguradong matatalo siya dahil sa kakaibang halo ng alak. Tinukso pa ng sugo ang hari, ngunit kalmado lang itong sumagot, huwag kang magmadali. Hintayin natin. Ibinuhos ni Kia ang chili powder sa mantika, at agad na napuno ng usok ang paligid, dahilan para maubo ang mga tao. Napagtanto ni Zhang kung sino ang kumuha ng chili powder. Pagkatapos ay inilabas ni Kia ang isang bihirang alak na gawa ng isang tanyag na pamilya, kaya lalo siyang lumakas ang loob. Biglang pinaningasan ni Zhang ang kanyang kawali, isang teknik na hindi pa nila nakikita kailanman. Namangha ang lahat, parehong nagsikap ang dalawang babae, at di nagtagal, handa na ang mga putahe para tikman. Nang malasahan ng mga hurado ang putahe ni Zhang, para silang dinala sa langit, hindi nila maipaliwanag ang sarap. Tinanong ng hari kung ano ang tawag doon, at sumagot si Zhang, red wine meat. Namangha ang sugo at nagsabing, parang natunaw sa bibig ko. Nagustuhan din ito ni Jason. Kasunod naman ang putahe ni Kia, chicken peanut with red wine, isang lutuin mula pa sa dinastiyang Ming. Tinikman ng mga hurado, at unang beses nilang natikman ang anghang ng chili. Nasunog man ang kanilang mga dila, tila dinala sila sa isang mundong puno ng matapang na lasa. Pinuri ng sugo ang putahe, habang ipinagyabang ni Kia na ginamit niya ang espesyal na red oil. Ngunit napansin ni Zhang ang mali, hindi mabubuo ang red oil kung walang chili powder. Iginiit ng sugo na iboto ang kanyang chef, ngunit ipinagtanggol ng hari si Zhang. Isinulat ang mga marka, at ipinahiwatig ng punong tagapamahala na 4 na puntos lang ang ibinigay ng sugo kay Zhang. Bago pa i-anunsyo ang resulta, hiniling ni Zhang na tikman ang putahe ni Kia. Tumutol ang punong tagapamahala, pero pumayag ang hari. Pagkatikim ni Zhang, mariin niyang sinabi, may chili ito. Ninakaw niya ang powder ko. Napahiya si Tang, pinagalitan si Kia, humingi ng tawad, at kusang umamin ng pagkatalo. Natahimik ang sugo, at idineklara si Zhang na panalo ng unang yugto. Ngunit yumangal si Kia, at sinabing hindi siya nagnakaw, ipinagpalit lang daw niya yon kay Jason. Napatingin ang lahat kay Jason. Natawa ito ng pilit at umamin, ako ang namamahala sa mga supply.
Nakita ko si Zhang na may pulang powder at inakala kong delikado, kaya tinanggal ko sa kusina. Kinampihan siya ng sugo at hiniling na ipahayag ang resulta, pero umamin na ng pagkatalo si Tang, kaya't nagpa siya ang hari, magkakaroon ng puntos ang magkabilang panig. Pantay ang yugtong ito, ipinaliwanag niya na kung matatapos ang 3 round na tabla, ang panalo ay mapupunta sa panig ng mga Tsino. Natapos ang yugto na may kaba at pangamba sa lahat. Nang gabing yun, umiiyak si Zhang, nag-aalala sa muling pagharap kay Tang bukas, lalo na't wala na siyang chili powder. Naalala niya ang isang putahe mula sa China-US Summit noong 1970, at nagpa siya na yun ang posibleng magligtas sa kanya. Samantala, kampante lang si Jason, na kahit nahuli ay nagbiro pa na masarap naman daw ang pagkain. Pinagalitan siya ng punong tagapamahala sa pagbibigay ng napakahalagang sangkap. Humingi siya ng tawad at sinabing hindi niya alam ang halaga nito. Nang tanungin kung lahat ay naibigay na niya, inamin niyang may natira pa. Iniutos ng hari na isauli niya yun kay Zhang. Umabot ang balita sa matandang babae, at agad siyang nakaramdam ng pagdududa sa katapatan ni Jason. Samantala, muling tinakat ni Makju si Minso, binalaan siyang dapat matalo siya bukas kung ayaw niyang mapahamak ang kanyang ina. Takot na takot, si Minso ay naiipit sa pagitan ng tungkulin at takot. Kinabukasan, nagsimula ang ikalawang yugto ng laban, parehong panig ay kailangang magluto ng tradisyonal na putahe ng kalaban. Ipinakita ng mga Tsino ang kanilang lihim na sangkap, ang bihirang gintong lotus. Namangha ang hari nang makita niyang naghahanda si Zhang ng pato, ngunit si Minso lamang ang nakakaalam ng perpektong paraan ng paghiwa nito. Dahil sa banta ni Makjo, sinadyang sakta ni Minso ang sarili niyang kamay. Tumawa ng malakas ang sugo, tinutokso silang walang kakayahan. Dahil dito, ipinasa ang tungkulin kay Hill, na salamat sa pagsasanay ni Minso, ay mahusay na naigupit ang karne ayon sa tama. Unang iinain ng putahe ni Tang, at labis na humanga ang mga hurado. Biglang nagsalita si Tang sa matatas na wikang Koreano, dahilan para mamangha ang lahat. Ipinaliwanag niyang minsan siyang iniligtas ng isang mongheng Koreano, at nanirahan siya sa Joseon ng 5 taon, kung saan natutunan niya ang pagkain at wika ng bansa. Malalim na naantig ang mga tagapanood sa kanyang kwento. Pagkatapos, iniharap naman ni Zhang ang kanyang putahe, ang roasted Peking duck, na minsan ay paboritong kainin ng mga maharlika sa China. Nang matikman ng mga hurado, tila dinala sila sa langit sa piling ng mga diwata. Labis silang namangha, at nagsimula na ang pagbasa ng resulta ng ikalawang yugto. Ibinigay ng hari kay Tang, ang chef ng koponan ng China, ang 8 puntos, dahil sa kanyang paggalang at malalim na kaalaman sa kulturang Koreano. Subalit, sadyang binigyan ng sugo si Zhang ng 1 puntos lamang, hayagang pandaraya. Nagngit-ngit ang hari, tinuligsa ang kawalang katarungan ng hatol. Maging si Tang ay halatang nahihiya sa lantad na pakikialam ng politika sa kompetisyon. Kaagad pinawalang bisa ng hari ang marka ng sugo at nagdeklara ng bagong patakaran, mula ngayon, ang mga chef mismo ang titikim sa kanilang putahe at sila ang magbibigay ng marka. Nagmungkahi si Zhang na dahil ang pagluluto ay gawaing pangkatan, dapat maging pinagsamang desisyon ng buong koponan ang marka. Sumang-ayon ng hari, at opisyal na idineklarang tabla muli ang yugtong yun. Ngumiti ang sugo, dahil alam niyang kung matatapos ang 3 laban na tabla, automatikong panalo ang panig ng mga Tsino ayon sa naunang kasunduan. Ipinahayag ng hari na ang huling yugto ay gaganapin kinabukasan. Pagkatapos ng seremonya, ipinatatawag ni hari si Zhang. Ipinahayag nito ang kanyang pag-aalala sa kalagayan ng babae at tinanong ang lagay ng kanyang sugatang kamay. Umamin si Zhang na masakit pa rin ito sa tuwing nagtatadtad ng gulay. Nang tanungin naman siya tungkol sa espesyal na lutuan, sinabi niyang naghihintay pa siya, ngunit tiwala siyang darating si Chon. Habang nagsasalin siya ng tsaa, nabuhusan ng mainit ang kanyang sugatang kamay, kaya agad na ipinatawag ng hari ang manggagamot ng palasyo. Samantala, iniutos ng punong tagapamahala na kumpiskahin ang lahat ng natitirang chili powder kay Jason. Sa kabilang panig, galit na galit ang sugo habang sinisigawan ng kanyang mga chef dahil bigo pa rin silang manalo kahit isang laban. Round 3, tagumpay at pagharap. Kinabukasan, nagsimula ang huling yugto, ang Ginseng Soup Challenge. Labis pa rin kinakabahan si Zhang dahil hindi pa dumarating ang espesyal na lutuan. Ipinakita ng mga chef ng China ang kanilang bihirang sangkap, ang gintong lotus, at nabigla ang mga manunood sa kakaibang ganda nito. Habang nagaganap ang tensyonadong pagluluto, dumating si Chun dala ang pinakahihintay na presyon na lutuan. Pinayuhan niyang gamitin ito sa mahinang apoy dahil may sira pa ito mula sa nagdaang pagsabog. Hinimok din niya si Zhang na huwag magpatalo. Nang tuluyang tumunog ang sipol, napahinga ng malalim ang lahat. Ipinakita ni Zhang ang kanyang obra, ang Black Chicken Ginseng Soup. Ipinagmalaki ng hari sa sugo na ito ay isang putahe na karaniwang inihahain sa mga maharlikang pamilya sa Europa at Amerika. Pagkatapos tikman ng mga hurado, tinawag nila itong kakaiba, masarap, at walang kapantay. Kasunod naman ang putahe ng panig ng China, ang bulazong, na maganda rin ang pagkakaluto. Upang maging patas, iminungkahi ng hari na magtikiman ng mga chef at sila mismo ang magbigay ng marka.
Ngunit nagkaroon ng problema, tumanggi ang ikatlong chef ng China na kumain ng pagkaing Koreano. Mapang-asar na sinabi ng sugo na maaari namang husgahan ng lasa sa pamamagitan lang ng amoy. Nag-aalala ang hari dahil tiyak na matatalo sila sa ganitong kalakaran. Ngunit naalala ni Zhang ang nakaraan ng naturang chef, kaya mabilis siyang gumawa ng espesyal na sopas na may maraming sangkap, muling nilikha ang lasa ng lutuing madalas gawin ng lola ng chef. Nang matikman ito ng chef, napaiyak siya, binalot ng alaala at damdamin, at buong puso niyang idiniklara na yun ang pinakamagandang pagkain na natikman niya sa loob ng maraming taon. Sa harap ng lahat, kusang loob niyang umamin ng pagkatalo. Inihayag ang pinal na marka, 28 puntos para sa koponan ni Zhang, at 27 para sa panig ng China. Opisyal nang nanalo ang koponan ni Zhang sa kompetisyon. Ang kahihiyan ng sugo at ang pagkanan ng lason. Natalo at napahiya, galit na sumigaw ang sugo, humihingi ng gantimpala. Ngunit ang itinuro niya, si Zhang mismo. Siya, ibigay ninyo siya bilang regalo sa aking hari. Nagngit-ngit ang hari sa labis na galit, tinamaan ng suntok ang ulo ng sugo, at agad niyang ipinatawag ang mga kawal. Ngunit mabilis na nakialam ang reyna ina upang mapigilan ang kaguluhan. Nang igiit muli ng sugo ang kanyang kahalayang kahilingan, inilabas ng reyna ina ang isang liham mula sa mismong hari ng China. Pagkabasa ng liham, agad lumuhad ang sugo at ang kanyang mga kasamang chef, nilamon ng hiya at napilitang umurong sa harap ng buong palasyo. Ipinahayag ng reyna ina na paparating si Prinsipe Jin, at magkakaroon ng espesyal na handaan bilang paggalang sa kanya. Tiniyak ng hari na siya mismo ang makikisalo sa kapistahan. Ang pagkanan nina Jason at Maokai. Samantala, palihim na nagbabalak sina Jason at Maokai. Nakuha nila ang isang lasong mabagal kumilos, at binalak nilang ilagay yun sa pagkain ni Prinsipe Jin upang ay paratang kay Zhang ang kasalanan. Nagalinlangan si Jason, ngunit pinakalma siya ni Maokai, sinabing hindi sila mahuhuli at nangakong pakakasalan siya kapag nagtagumpay ang plano. Makalipas ang ilang oras, niregaluhan ng hari si Zhang ng magarang kasuotan at inanyayahan siyang magtagpo sa hardin matapos ang tanghalian. Ngunit magalang siyang tumanggi, kailangan daw niyang magpaalam sa mga papauwing chef mula China. Pagkakanulo at pagkakakulong, dumating si Prinsipe Jin at labis na humanga sa luto ni Zhang. Pinuri niya ito ng taos sa puso at tinawag pa niyang, Kuya, ang hari, na ibinunyag niyang kanyang amain. Labis ang galak ni Zhang, naniwala siyang nagawa niyang baguhin ang puso ng malupit na hari at nabago pa ang takbo ng kasaysayan. Habang naghahanda na ang mga chef ng China sa pag-alis, bumulong si Tang, sabihin mo sa iyong hari, lagi niyang kandaduhan ang kanyang kayamanan bago matulog. Walang nakaunawa sa sinabi, at nag-iwan ito ng pagtataka sa lahat. Ngunit dumating ang trahedya, biglang sumulpot ang pangalawang reyna, ang ina ni Prinsipe Jin. Sa harap ng lahat, sinampal niya si Zhang at sinigaw na nilason daw nito ang kanyang anak. Bagsak si Prinsipe Jin sa sahig, nanginginig sa sakit at halos hindi na humihinga. Tahimik namang nagdiwang si Maokai, natutuwa sa tagumpay ng kanilang masamang plano. Sa labis na galit, ipinagutos ng reyna na ikulong agad si Zhang. Sa loob ng madilim na kulungan, sinimulan siyang pahirapan ng mga bantay, pinipilit siyang umamin. Samantala, wala ni anuman ang alam ng hari. Nasa hardin siya, masayang naghihintay kay Zhang, hawak ang maliit na sisidlan ng chili powder, balak niya itong ibigay bilang regalo habang pinaplano kung paano niya yayakapin ang dalaga. Ngunit sa halip ng ngiti, dusa at kirutang dinaranas nito sa piitan. Dumating si Hill, hingal na hingal, at iginiit sa mga kasamahan na kailangan nilang ipaalam sa hari ang nangyari. Ngunit natakot ang lahat, inalala ang sinapit ng dating punong chef na pinugutan dahil sa maling paratang. Sa galit, sinermonan sila ni Hill at nagpasyang siya na lang ang pupunta. Hinarang siya ni Minsu at sinabing sasamahan siya. Sa huli, sumama na rin ang iba. Agad nilang ipinaalam sa pinuno na tumakbo papunta sa hari. Pagkarinig ng balita, kumari pa ng takbo ang hari patungong kulungan, ngunit tinanggihan siya ng mga bantay, ang reyna lang daw ang may hawak ng susi. Nagngit-ngit ang hari at sumigaw, basagin ang mga pinto. Saktong dumating ang reyna at malamig na sinabi, dahil nilaso ng lutuin niya ang aking anak, dapat siyang patayin. Mariing sumagot ang hari, ako mismo ang kumain ng parehong pagkain, ngunit wala akong naramdamang lason. Dahil dito, inakusahan ng reyna ang hari ng mas masahol na kasalanan na ginamit daw niya si Zhang upang patayin si Prinsipe Jin at maaga ang trono. Hinugot ng hari ang kanyang espada at tinutukan ng reyna, ngunit mabilis siyang pinigilan ni Zhang. Sa nanginginig na tinig, sinabi niya, mahal na hari, huwag. Kapag ginawa mo ito, magiging isang malupit na tirano ka. Pakiusap, patunayan mo muna ang aking kawalang sala. Ipinangako ng hari sa kanya na tutuparin niya ito. Binalaan naman siya ng reyna na kung mamamatay ang kanyang anak na lalaki, ipapapatay si Zhang. Tiniyak ng hari kay Zhang na poprotektahan niya ito. Samantala, bumulong ang isang ministro sa ina ng reyna na si Daddy na maaaring naghihiganti ang hari sa pagkamatay ng sariling ina sa pamamagitan ng tangkang pagpatay kay Prinsipe Jin. Tumanggi si Daddy na maniwala sa ganoong paratang at iginiit niyang hindi kayang patayin ng kanyang apo ang isang bata.
Sa ibang lugar, ipinagdiwang ni Jason kasama ng kanyang mga tauhan ang matagumpay na plano nila, bagaman nababahala ang ilan sa hindi mahulaan na galit ng hari. Naniniwala si Jason na ang kaguluhang ito ang maaaring maging pagkakataon nila upang pabagsakin ang hari. Sa parehong oras, iniutos ng hari ang isang masusing imbestigasyon sa lahat ng kinain ni Prinsipe Jean. Pinagtibay ng lahat ng mga kusinero na kumain sila ng kaparehong pagkain at wala silang naramdamang kakaiba. Sinuri ang mga sangkap at napatunayang normal ang mga ito. Dinalaw ng hari ang malubhang may sakit na si Prinsipe Jean at napansin niya ang kakaibang halamang gamot sa silid. Ipinaliwanag ng manggagamot na ipinadala yun ni Jason para sa kalusugan ng batang prinsipe. Inutusan ng hari na ipunin ang lahat ng gamot upang masuri. Sinubukan siyang pakalmeyan ng pinuno at pinaalalahanan na sanay si Zhang sa mga pagsubok at kakayanin niya ito. Pagkaraan, binisita ni Daddy si Zhang sa piitan at diretsahang tinanong kung ang hari ba ang nag-utos ng paglalason. Mariing itinanggi ito ni Zhang. Iniabot ni Daddy sa kanya ang isang patalim at binigyan siya ng 3 araw upang patunayan ang kanyang kasalanan o kitli na lamang ang sariling buhay upang maiwasan ang kaiyahiyang pampublikong pagbitay. Pagkatapos noon ay pinalaya siya ni Daddy. Bumalik si Zhang sa kusina at napansin na hindi pa nagagalaw ang pananghalian ng hari. Tinawag niya ito at nang lumabas ang hari, hinila siya nito papasok sa isang silid, niyakap ng mahigpit, at hinalikan. Ipinahayag ng hari ang kanyang damdamin para sa kanya. Ipinakita ni Zhang ang patalim at ipinaliwanag ang 3 araw na palugit. Galit na kinuha ng hari ang patalim at nanumpang hindi niya hahayaang mamatay si Zhang. Mula noon, magkasama nilang sinimulan ng hari at ni Zhang ang investigasyon. Walang tigil silang nagtrabaho hanggang sa sabay silang nakatulog. Dinala ni Zhang pabalik ang mga kainahinalang gamot. Nang amuyin ito ni Hill, napagtanto niyang hindi sa pagkain nagmula ang pagkakasakit ng prinsipe kundi sa gamot mismo. Di nagtagal, nagkasakit din ang hari at nagpakita ng parehong sintomas tulad ni Prinsipe Jean. Kinumpirma ng manggagamot na natikman niya ang gamot at napatunayang ito nga ang lason. Ipinaliwanag niyang nagiging nakamamatay lamang ang gamot kapag ininom kasabay ng sopas na ginseng. Humarap ang hari sa galit at agad na humingi ng lunas, sabay utos sa mga bantay na hanapin ang sinumang nagbago ng gamot. Natuklasan ng pinuno ang pagkakasangkot ng babaeng manggagamot na nasa ilalim ng utos ni Mokjo, ngunit tumakas na ito. Itinalaga ng hari si Gunhill upang manguna sa investigasyon. Agad na tumakbo ang katulong ni Mokjo upang ipaalam sa kanya na nabunyag na ang manggagamot. Malamig na iniutos ni Mokjo na patayin ito. Nasabat ni Gunhill ang katulong, dahilan ng marahas na labanan. Sa gitna ng sagupaan, ibinunyag ng katulong na siya mismo ang pumatay sa kapatid ni Gunhill. Sa tindi ng galit, natalo ni Gunhill ang katulong at tinugis ang tumatakas na manggagamot. Umamin ang manggagamot na si Mokjo ang nag-utos ng paglalason, ngunit bago niya maipahayag ang kanyang kasabwat, pinatay siya ng mamamatay tao ni Jason at agad tumakas. Sa wakas, nakagawa ng lunas ang isa pang manggagamot. Dali-daling dinala ng hari ang lunas kay Prinsipe Jean, ngunit nasuka ito dahil walang laman ang tiyan. Agad na naghanda si Jong ng kaunting pagkain. Hinala ng reyna, kaya inutusan si Jong na kainin muna yon, na ginawa naman niya. Saka lamang pinakain ng prinsipe, at nagsimula itong bumuti ang kalagayan. Nang gabing yun, dinalaw ni Mokjo ang kanyang katulong sa bilangguan. Nangako itong magiging tapat, ngunit tahimik na pinatay ni Mokjo sa pamamagitan ng pagsaksak sa leeg upang mapanatiling lihim ang lahat. Habang papalapit ang ika-70 kaarawan ni Daddy, naghanda ang hari ng isang espesyal na sayaw na isasayaw niya sa kasuotan ng isang mananayaw bilang pribadong handog kay Jong. Samantala, palihim namang dinalaw ni Jason ang lola ng hari sa ina, na buhay pa at may hawak na manika, hudyat ng mas malaking pakana na paparating. Makalipas ang ilang araw, tinanong ng hari si Jong kung iiwan ba talaga siya nito para sa hinaharap sakaling matagpuan ang kanyang aklat. Inamin niyang sinadya niyang hindi hanapin yun dahil hindi niya kayang mawala si Jong. Hinila niya ito palapit, isinuot ang singsing sa daliri nito, hinalikan siya, at mahinang tinanong kung papayag ba itong maging asawa niya. Katatapos lamang halikan ng hari si Jong at mag-alok ng kasal, ngunit umatras si Jong at mariing tumangging sinabing hindi niya magagawa. Tinanong ng hari kung hindi ba siya gusto ni Jong. Ipinaliwanag ni Jong na hindi siya mula sa mundong ito at kailangan niyang bumalik sa kanyang pamilya at sa kanyang hinaharap. Itinanong ng hari kung babalik pa ba siya upang muling dumalaw. Sinabi ni Jong na maaaring hindi na niya magawa yun kahit gusto pa niya. Iginiit ng hari na siya mismo ang pupunta sa mundo ni Jong. Nangako si Jong na babalik siya dahil nagsimula na siyang magkaroon ng damdamin para sa hari. Ngunit pinasumpa niya ang hari na hindi na ito muling aatake o papatay ng kahit sino. Nangako ang hari. Makalipas ang ilang sandali, naupo ang hari upang isulat ang tungkol sa isang putahe na minsang niluto ni Jong, ngunit hindi na niya maalala ang pangalan nito. Ipinatawag niya ang pinuno at tinanong kung ano ang unang pagkaing niluto ni Jong para sa kanya. Sinabing gusto niyang ipandulan yun sa isang putahe bilang alaala kapag umalis na si Jong. Sumagot ang pinuno na ang tawag doon ay pagbabalik. Samantala, naguguluhan si Jong kung aalis ba siya o mananatili, habang ang isipan niya ay puno ng mga alaala ng hari.
Tinanong ni Hill kung natagpuan na niya ang nawawalang aklat. Sumagot si Jong na hindi pa, saka tinanong kung sasama ba si Hill sa kanya kapag nakabalik na siya sa sariling mundo. Nagdalawang isip si Hill at pinaalalahanan siya na mayroon na siyang buhay sa kusina at mga kaibigang kanyang minahal. Sinabi ni Hill na pag-iisipan pa niya ito. Nang gabing yun, sabay silang humiling habang tumitingin sa isang bulalakaw. Kinabukasan ay dumating ang araw ng kaarawan ni Daddy. Abala ang buong palasyo sa paghahanda, lalo na sa putahe ni Jong na walang karne ngunit gawa sa munggo na lasang karne. Dumating si Prinsipe Jean na tuluyan ng gumaling upang magbigay ng kanyang pagbati. Pilit namang pumasok si Mokjo sa selebrasyon, ngunit pinagalitan siya ng reyna ng masama. Itinanggi ni Mokjo ang lahat. Pinatahimik siya ni Daddy at sinabing lalabas din ang katotohanan, saka iniutos na manatili ito sa silid maliban lamang sa pagdiriwang. Samantala, naipasok na ni Jason ang kanyang mga tauhang tapat sa kanya sa hanay ng mga bantay ng palasyo. Nang lumapit siya upang bumati kay Daddy, iniutos nito na magbitiw siya sa tungkulin dahil sa pagnanakaw ng pulbos na sili. Nagkunwaring sumang-ayon si Jason. Habang naghahanda ang hari para sa kanyang pagtatanghal, dumating ang balita na nagpakamatay ang katulong ni Mokjo. Alam ng hari na si Mokjo mismo ang pumatay, ngunit iniutos niyang huwag itong ipaalam sa iba. Sa kusina, aksidenteng nahulog sa sahig ang isang supot ng tsokolate na inihanda ni Jong bilang pamamaalam na regalo para sa hari. Dumating si Daddy sa bulwagan kahit wala pa ang hari. Nang matikman niya ang putahe ni Jong na gawa sa munggo, inakala niyang tunay itong karne. Sinubukan ni Mokjo na ipahiya si Jong ngunit ipinagtanggol siya ng reyna. Pagkaraan ay nagsimula ang mga pagtatanghal. Ipinahayag ng pinuno ang pagganap ng hari sa sayaw, at ngumiti ng maliwanag si Jong habang lumilitaw ang hari at nagsimulang sumayaw. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang isang lalaking nagngangalang Son, na ang pamilya ay dinukot ni Jason, dala ang mga dokumento. Ibinunyag niya ang nakagugulat na balita. Nalasan umano ang ina ng hari. Lumabas din ang lola ng hari sa ina, na matagal nang nagtatago. Tinanong ng hari kung sino siya, ngunit sumagot ang lola na hindi niya alam, saka lumuhad sa paanan ng hari at humingi ng tawad. Umiiyak siyang nagsumamo na walang kasalanan ang kanyang anak at pinakiusapan ng hari na palayain ito. Muling tinanong ng hari kung hindi ba talaga siya natatandaan. Sumagot ang matandang babae na siya ang hari ng lugar na ito, saka biglang nagtawanan, malinaw na wala na sa matinong pag-iisip. Nagsimulang umiyak ang hari. Tumayo si Daddy at nagtangkang umalis ngunit sumigaw ang hari at iniutos sa lahat na huwag gagalaw. Habang tumatakbo si Daddy, hinaranggan siya ng hari at napilitan ng pinuno na ipagpatuloy ang pagbasa ng liham. Nakasaad doon na sina Mokjo at ilang iba pang asawa ng hari ay sumulat upang suruan ng reyna, ang yumaong ina ng hari, sinasabing siya ay selosa, mataba, pangit, at hindi karapat-dapat maging reyna. Matindi ang titig ng hari sa mga asawa, na dahil sa takot na mapatay, ay nagtakbuhan palabas kasunod ni Daddy. Binasa pa ng pinuno ang natitirang bahagi ng liham. Minsan daw kinamot ng reyna ang mukha ng hari at ginamit iyon ng ministro at ng iba upang tanggalin siya sa posisyon niya. Ipinihit ng hari ang nagngingit-ngit niyang titig sa ministro. Paano ka naglakas loob na gawin ito? Sigaw niya. Bumagsak sa kanyang mga tuhod ang ministro at nagmakaawa. Paumanhin po, tigilan ninyo, huwag kayong magalit. Ngunit nagpatuloy ang liham at ibinunyag na si Daddy mismo ang nagbigay ng pahintulot na lalasonan at patayin ang reyna. Dito, nawala ng kontrol ang hari. Sumigaw siya sa galit, hinugot ang kanyang espada, at tumakbo patungo kay Daddy upang patayin siya. Dali-daling pumasok si Jong at hamarang. Ano ang ginagawa mo? Huwag mo siyang patayin, sigaw niya. Ngunit sumagot ang hari ng mataas ang tinig, bakit mo ako hinahadlangan? Ngayon ko na nalaman ang katotohanan. Inutusan ng lola kong patayin ang aking ina. Sa sandaling yun, napabulalas ang ministro na inutusan ng emperador, ang ama ng hari, si Son na itago ang lihim. Parang kidlat ang tumama sa hari ang katotohanan. Nasangkot ang sariling ama sa pagpatay sa kanyang asawa. Nang inig ang hari sa galit. Lahat sila ay taksil. Lahat ay mananagot ngayon, sigaw niya. Umiyak si Jong habang naghahagulgol at itinaboy ang sarili sa pagitan ng hari at ng kanyang mga kaaway. Tandaan mo ang pangako mo, sabi niya sa kanya, pinanggako mong hindi ka magkakaroon ng kamay sa pagpatay ng sinuman. Sa paligid nila, nagmamakaawa ang mga tao para sa awa, o, pakiusap, huwag ninyong patayin ng sinuman, sigaw nila. Huminto sandali ang hari at pagkatapos ay nagbigay ng nakakatakot na utos. Isara ang lahat ng labasan. Walang aalis. Lahat ng may bahagi sa pagkamatay ng aking ina ay mamamatay dito ngayong gabi, utos niya. Sa pagkalito, ipinikit ni Jong sa mga kamay ni Daddy ang tsokolate na ginawa niya bilang pamamaalam, umaasang mapapalubag nito ang matanda. Muling itinaas ng hari ang espada at handang sipatin ang lalamunan ng lola. Ngunit biglang tumimo ang tinig ni Daddy at naging matatag. Malinaw niyang sinabi na habang nahihiga ang anak niyang namamatay, sinabing kahit hindi man niya mabayaran ang kanyang anak, lalaki ito at magiging dakilang hari na aalalahanan sa mga siglo. Agad na pinagsamantalahan ni Jong ang sandali. Hindi yun ang nais ng iyong ina para sa iyo. Hindi niya hahayaan na maging ganito ka.
Hindi niya hahayaan na papatayin mo ang lahat, sinabi niya sa hari. Nang nanginginig, ibinaba ng hari ang espada at gumuho, sumpa ang ibinato niya laban sa kanyang ama. Pinatay ninyo ang aking ina at iniwan niyo ako, sigaw niya. Samantala, nagngingit-ngit ang galit ni Makjo at Jason. Nabigo ang kanilang plano, hindi pumatay ang hari at hindi siya nabaliw. Nagpunta ng mag-isa ang hari sa puno kung saan siya noon naglalaro kasama ang kanyang ina at doon siya umiyak ng malalim, sinasabi na ang sariling pamilya ang pumatay sa kanya at nais niyang gumanti sa kanila lahat. Sinundan siya ni Jong at mahinang nagmakaawa, ano ang gagawin mo pagkatapos noon? Sa palagay mo ba yon ang hihilingin ng iyong ina? Naiintindihan kita, tunay kong naiintindihan. Sa ibang dako, nagngingit-ngit sina Jason at ang kanyang mga tauhan at nagtanong kung sino ang hamarang sa hari. Maliwanag ang sagot, si Jeong. Sinira niya ang pagkakataon nila para sa pagdaloy ng dugo. Nangako si Jason na mamamatay siya ngayong gabi pa. Nadinig ito ng ama ng pinuno at naunawaan na si Jason ang nasa likod ng lahat. Sinubukan niyang tumakas ngunit nahuli at hinila palayo. Bagaman nabuhay ang ministro at nabawasan ang panganib, nagkaroon pa rin siya ng hindi pagtitiwala sa hari at tahimik niyang sinimulan ng sarili niyang mga pakana upang siya naman ang tanggalin. Nabuhay sa takot si Daddy at ang mga konkabina. Sinabi ni Jong sa hari na may nag-ayos ng buong pangyayari upang ilantad ang katotohanan at itulak siyang maghasik ng pagpatayan. Inamin ng hari na ang iniisip niya lamang noon ay ang paghihiganti para sa kanyang ina. Ano ang gagawin ko ngayon? Tanong niya. Hinimok siya ni Jong na umupo kasama ang kanyang lola, kumain kasama siya, at tanungin kung ano talaga ang nangyari. Nagatubili ang hari, ngunit dahil sa pagpilit ni Jong, pumayag siya. Sa sandaling yun, naalala ni Jong ang babala ni Tang, ang inchik na kusinero, bago ito umalis. Sinabi nitong iparating sa hari na dapat niyang ikandado ng mabuti ang kanyang mga pinto kapag natutulog. Hindi yun naunawaan ng hari. Naisip niyang baka isa lamang itong palaisipan. Ngunit ngayon ay napagtanto ni Jong na ang ibig sabihin nito ay huwag magtiwala sa sariling mga tauhan. Dali-dali siyang nagtungo sa kusina, naghanda ng pagkain para kay Daddy, at inutos na dalhin ito sa silid ng matanda. Nagulat ang mga lingkod sa kanyang kilos. Samantala, napadaan ang ama ng pinuno sa tirahan ni Jason at narinig itong nakikipagsabuatan sa kanyang mga tauhan. Pinag-uusapan nila ang pagpapadala ng huwad na mensahe upang maakit ang hari papunta sa kagubatan at doon siya patayin upang maaga ang trono. Sa takot, sinubukan ng ama ng pinuno na tumakas ngunit nahuli at pinaslang ng mga tauhan ni Jason. Makalipas ang kaunting oras, nagpadala si Jason ng mga tauhan upang patayin si Jong. Narinig ito ni Gunhill at agad na tumakbo upang iligtas siya. Natagpuan niyang walang malay si Jong, kaya agad niya itong binuhat at dinala sa ligtas na lugar. Habang patungo ang hari sa silid ni Daddy, lumapit ang isang kawal na may dalang huwad na sulat. Nakasaad doon na iniulat daw ng pinuno ang pag-atake ng mga nanghihimasok sa kagubatan at inuutusan ng hari na agad na tumungo roon. Ilang sandali pa, dumating ang isa pang tauhan ni Jason at sinabing dinukot si Jong at dinala sa kagubatan. Sa tindi ng galit, iniwan ng hari ang kanyang balak na makipagkita kay Daddy at nagmadaling tumungo sa patibong. Samantala sa palasyo, ngumiti ng madilim si Makjo at sinabing may espesyal na panauhing darating. Pumasok si Jason sa silid ni Daddy na nakasuot ng maskara ng hari. Napahagulhul ang matanda at nagsabing nagkamali siyang magtiwala. Ngumisi si Jason at sinabing ito ang bagong simula para sa Joseon, sa kanya ito sinaksak hanggang sa mamatay. Pagkatapos ay pinatay niya ang mga babaeng bantay sa labas at inutusan ang kanyang mga tauhan na magsuot ng pulang panyo sa braso bilang pagkakakilanlan habang sinisimulan nila ang malawakang pagpatay sa buong palasyo. Sa kagubatan, dumating ang hari at natagpuan ang pinuno. Sumigaw ang pinuno sa kanya na tumakbo dahil patibong ang lahat. Biglang sumipol sa hangin ang mga palaso. Tumalon ang pinuno upang harangan ang mga ito at naging panangga ng kanyang katawan. Bumagsak siya sa ulan ng mga palaso. Nagsisigaw sa dalamhati ang hari habang nakikita niyang namatay sa harap niya ang kanyang tapat na lingkod. Samantala, ginising ni Gunhill si Jong at pinakiusapang tumakas. Huwag kang magtitiwala sa mga kawal na may pulang panyo sa braso, babala niya. Tumakbo si Jong ng mabilis hanggat makakaya, ngunit di naglaon ay napalibutan siya ng mga tauhan ni Jason. Nang ibabaw sa kanya ang matinding takot habang iniisip ang kalagayan ng hari. Sa kagubatan, nakikipaglaban ng desperado ang hari, pinapatay ang mga kalaban isa-isa habang nilalamon ng kaguluhan ang buong palasyo. At bago magpatuloy ang kwento, kung nagustuhan mo ang bahaging ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel at i-like ang video. Ngayon, nararapat mong malaman ang isang mahalagang bagay. Si Jason ay tiyuhin ng hari, sapagkat ang kapatid niya ay ama mismo ng hari. Kaya mula pa noon, ninanais na ni Jason na maging hari sa halip. Nagsimula ang huling bahagi ng kwento sa mismong sandaling yun. Naaga na ng mga tauhan ni Jason si Jong, ngunit muli siyang nailigtas ni Gunhill at ng kanyang pangkat. Litong-lito at natatakot si Jong at tinanong kung ano ang nangyayari. Ipinaliwanag ni Gunhill ang lahat. Si Jason ang may kagagawa ng lahat. Siya ang nagsimula ng rebelyon, pinapatay ang lahat ng humahadlang sa kanya.
Papatayin ka rin niya kung hindi ka namin mapoprotektahan. Nais ni Jong na pumunta sa hari, ngunit mariing sinabi ni Gunhill na kung mananatiling ligtas si Jong, mananatiling ligtas din ang hari. Huwag kang pupunta sa kanya ngayon, sabi niya. Samantala, narinig ng ministro ang tungkol sa pagkamatay ni Daddy at nagtungo upang makita siya, ngunit nasalubong siya ni Jason sa daan at pinatay. Pagkatapos noon, nagtungo si Jason sa Reyna. Natakot ang Reyna. Sinabi ni Jason sa kanya na nabaliw na ang hari at pinatay ang kanyang lola, ang buong sambahayan ng hari, at ang iba pa. Sa tulong ng aking mga sundalo, inatake ko siya, at tumakas siya papunta sa kagubatan. Ngunit malapit na niyang patayin si Prinsipe Jean. Kailangan natin ng bagong hari. Dapat maupo sa trono si Prinsipe Jean. Tutol ang Reyna, hindi, hanggat buhay pa ang hari, paano makakaupo ang aking anak sa trono? Paano kung siya'y bumalik? Iginiit ni Jason na hindi na siya babalik. Bukas ng umaga ay ikakoronahan si Prinsipe Jean bilang hari. Sa kagubatan, nagkalat ang mga bangkay, wala ng buhay. Mula sa ilalim ng tambak ng mga bangkay, hinila ng isang katawang tagapagbantay ang hari na halos walang buhay at walang malay. Kinabukasan, naghanda ang palasyo para sa korona ni Prinsipe Jean. Kumalat ng mabilis sa buong kaharian ng balita na nabaliw ang hari, pinatay ang buong pamilya, at namatay sa pag-aagaw habang nangingaso sa kagubatan. Hindi naglaon, idineklara si Prinsipe Jean bilang bagong hari. Ngunit ang mga tauhan ni Jason ay bumubulong na si Jason mismo ang nararapat na maghari. Sinabi ni Jason sa kanila na magtiyaga, sa loob ng ilang araw magiging hari rin siya. Tinanong ni Mokju tungkol sa hari, ngunit kinumpirma ng mga sundalo na mga patay lamang ang natagpuan sa kagubatan, ibig sabihin patay na talaga ang hari. Tinanong niya tungkol kay Jiang. Sumagot si Jason na nakatakas siya. Ngunit huwag mag-alala, hahanapin namin siya at papatayin. Si Jiang, kasama si Gunhill, ay nakarinig ng nakakabiglang balitang kumakalat na pinatay ng hari ang kanyang lola at pamilya. Hindi siya makapaniwala. Paano niya nagawa yon? Handa naman siyang makipag-usap sa kanya. Paano niya pinatay silang lahat? Ngunit dahil napakaraming bangkay sa kagubatan, hindi matiyak kung buhay pa ang hari. Ipinagkaloob ni Jiang kay Gunhill ang harpoon na minsang ibinigay sa kanya ng hari at sinabi, hindi ko alam kung ano ang silbi nito, ngunit ibigay mo sa kanya kung makikita mo siya. Maiintindihan niya. Samantala, sa kusina, nag-aalala ang lahat tungkol kay Jiang. Inisip ni Hill na maaaring umalis siya pabalik sa kinabukasan nang hindi nagsasabi. Ipinaliwanag niya na totoong nagmula si Jiang sa hinaharap, ngunit walang naniwala sa kanya. Biglang pumasok si Gunhill at pinutol ang eksena. Gabing yun, pinag-usapan ng mga bantay ni Jason ang pag-ubusin ng hari sa loob ng 3 araw. Ngunit sinabi ni Jason na hindi na kailangan. Hindi na siya hari, wala na siyang kapangyarihan. Wala nang halaga ang kanyang buhay ngayon. Nang biglang dumating ang isang sundalo at nagbabala na umatake ang mga tagapagbantay ng hari. Nagmadali silang lumabas at nakita ang pagbabalik ng hari, mabigat na sugatan ngunit buhay. Nang makita si Mokju, sabi ng hari ng mapait, hinahangad kong hindi mo ako lolokohin, ngunit dahil sa selos kay Jiang, ginawa mo ang lahat ng ito. Ngumisi si Mokju at sumagot, matagal ko nang hinihintay ang araw na ito. Tumawa ang hari at lumingon kay Jason, uminom tayo bago maghuli ang lahat. Umupo silang umiinom, nilalay siya ni Jason, sinabing kinamumuhian ka na ng mga tao. Dapat kang mamatay ng tahimik. Pinatay ko ang iyong lola at pamilya, ang mga parehong pumatay sa iyong ina. Dapat ikaw ay magpasalamat dahil hindi ba yun ang hiling mo rin? Sumagot ang hari, hindi yun ang aking ninanais kailanman. Puno pa rin ng puot, hinagis ni Jason ang hari sa bilangguan at idineklarang ipapatay siya kinabukasan. Hiniling ng hari ang kanyang aklat at muling sumulat roon. Sa isang pahina, isinulat niya na kung binabasa mo ito, pakiusap, pumunta ka sa akin. Ito ang parehong mahiwagang aklat na binasa ni Jiang sa simula pa lamang. Nalinaw na ang aklat ay palaging isinulat ng hari mismo. Kalaunan, lihim na itinapon ni Gunhill ang harpoon sa selda ng hari. Nang makita ito, napagtanto ng hari na buhay pa si Jiang. Kasabay nito, inamin ni Jiang kay Gunhill na ipapatay ang hari kinabukasan. Alam niya ito dahil nagmula siya sa hinaharap. Bukas ang kanyang huling araw. Kinabukasan ng umaga, hinila ng mga sundalo ang hari papunta sa kagubatan para sa kanyang pagbitay. Lihim na sumunod si Jiang. Nakiusap ang hari na lumayo siya, ngunit nanumpa si Jiang na ililigtas niya ito at may plano siya. Habang itataas na ng mga tagapagbitay ang kanilang mga espada, biglang umatake ang mga tapat na bantay at nailigtas ang hari. Sinabi ng hari na malapit nang dumating si Jason mismo upang makita ang kanyang bangkay. At totoo nga, dumating si Jason kasama ang isang malaking hukbo. Tumawa siya, nagsabing napakaliit ng kalaban at madali lamang itong talunin. Ngunit biglang dumating sina Jiang, Gunhill, at maging ang mga manggagawa sa kusina, matapang na nakatindig sa panig ng hari. Nilate sila ni Jason, tinawag silang mga mangmang at sinabing bumalik na lamang sila sa pagluluto. Nagsimula ang labanan, mas marami ang hukbo ni Jason kaya't nagsimulang matalo ang kampo ng hari. Biglang yuminig ang lupa sa isang malakas na pagsabog.
Lumitaw si Chun na may daladalang bomba at sumigaw kung huli na siya. Ngumiti si Jiang at sinabing sakto lamang ang pagdating nito. Lumakas ang labanan. Pinaputukan ng hari ng mga palaso si Jason ngunit nagtago ito sa likod ng kanyang mga tauhan. Isa-isa nang napatay ang mga sundalo ni Jason. Sa kawalan ng pag-asa, dinukot ni Jason si Jiang at sumigaw, na kung hindi pupunta ang hari ng mag-isa ay papatayin niya ito. Inutusan ng hari sina Gunhill at ang tagapagbantay na bawiin ang palasyo habang siya naman ay tumungo upang sagipin si Jiang. Sa loob ng palasyo, nilipol ni Gunhill at ng mga tapat na tauhan ang mga tiwaling kapanalig ni Jason. Ang matatandang ministro ay namatay sa matinding takot, at ang ilan ay uminom ng lason upang hindi na maranasan ang mabagal na kamatayan. Pumasok si Gunhill sa silid ni Mokjo. Sinubukan itong saksakin ang sarili gamit ang hairpin ni Jiang, ngunit inunahan siya ni Gunhill at itinarak ang espada sa kanya, sabay sabing yun ay para sa kanyang kapatid. Bumagsak na patay si Mokjo. Samantala, narating na ng hari si Jason. Naglaban silang dalawa ng mabangis. Sa gitna ng kanilang labanan, nahulog mula sa damit ng hari ang mahiwagang aklat. Nakalaya si Jiang at agad itong dinampot. Nabigla siya nang matuklasan na ang hari mismo ang sumulat nito, at sa loob ay naroon ang nawawalang pahina mula sa unang kabanata. Nauubos na ang hukbo ni Jason, ngunit isang sundalo ang tumama ng sugat sa binti ng hari, dahilan upang ito'y matamba. Itinaas ni Jason ang espada para sa huling hampas, ngunit tumalon si Jiang sa harap at tinanggap sa kanyang likod ang matalim na talam. Sa matinding galit, pinatay ng hari si Jason gamit ang kanyang espada. Yamakap siya sa dagwang katawan ni Jiang habang umiiyak, nakiusap na huwag siyang iwan. Biglang nagliwanag ang mahiwagang aklat. Naging pula ang buwan at nagkalat sa hangin ang mga pahina nito. Nagsimulang magningning ang katawan ni Jiang at lumutang ang nawawalang pahina. Sa sandaling yun, nawala si Jiang kasama ng aklat. Napasigaw ang hari, sinabing hahanapin niya ito kahit saan pa man siya mapunta. Ngunit bumangon si Jason na halos walang buhay at sinubukang saksakin siya. Mabilis na inihampas ng hari ang huling suntok ng espada, tuluyang tinapos ang buhay ni Jason. Nagbago ang tagpo at lumitaw ang isang modernong ospital. Damilat si Jiang, nasa sarili na siyang panahon, at ang kanyang katawan ay nababalutan ng mga benda. Ang sugat na tinamo niya kay Jason ay naroon pa rin at tunay na totoo. Nakatabi sa kanya ang mahiwagang aklat. Dumating ang kanyang ama na umiiyak sa tuwa dahil buhay siya. Ngunit mabigat ang puso ni Jiang. Labis niyang namiss ang hari. Habang nagbabasa ng kasaysayan sa internet, natuklasan niyang biglang nawala sa talaan ang pangalan ng hari. Hindi kailanman natagpuan ang kanyang bangkay. Napagtanto ni Jiang na nagbago ang kasaysayan. Hindi namatay ang hari, tumawid siya sa kanyang panahon. Pagkaraan ng isang buwan, ganap nang gumaling si Jiang. Kahit sinubukan niyang magpatuloy sa buhay, patuloy pa rin niyang naiisip ang hari. Tinanggap niya ang pansamantalang trabaho sa isang naghihikahos na restaurant. Habang nakangiti, sinabi niyang napaka-boring ng menu at dapat ay maging isang royal menu. Hindi nagtagal, naging tanyag ang restaurant dahil sa kakaibang timpla ng pagkaing makaluma at moderno na nilikha niya. Isang araw, ipinakilala ng tagapamahala sa kanya ang mga bagong kusinero, at laking gulat niya nang makita na kamukhang-kamukha nila ang mga dating kawani ng palasyo mula sa kanyang nakaraang buhay, kabilang si Hill. Labis siyang natuwa, ngunit napagtanto niyang hindi sila ang parehong tao kundi mga inapo lamang. Gayunpaman, nakaramdam siya ng kasiyahan at nagpa siyang magtrabaho kasama nila. Isang araw, dumating ang isang mayamang lalaki na nagngangalang Steve upang tikman ang kanyang pagkain. Ngunit bago pa man kumain, tinanggihan na nito ang kanyang putahe. Galit na hinarap ni Jiang ang lalaki, ngunit napatigil siya. Ang itsura nito ay kaparehong-kapareho ng pinuno ng mga kawal. Si Steve ay walang habas na ininsulto ang luto ni Jiang, tinawag niya itong walang lasa at walang kwenta. Ngunit bago pa man siya makasagot, isang pamilyar na boses ang biglang umalingaw-ngaw mula sa likuran, galit na nagsabi kung paano siya naglakas loob na magsalita ng ganoon. Napalingon si Jiang, at halos hindi siya makahinga sa pagkagulat. Nakatayo roon ng hari, buhay at hindi nagbago ang kanyang anyo, parang walang lumipas na panahon. Napuno ng luha ang mga mata ni Jiang at halos pabulong niyang nasabi kung siya nga ba talaga ito. Ngumiti ang hari, at sa mahinaong tinig ay sinabing ipinangako niyang hahanapin siya, at tinupad niya ang pangakong yun. Niyakap nila ang isa't isa ng mahigpit, at sa gitna ng saya at pagluha, hinalikan nila ang isa't isa habang nagsisigawan sa tuwa ang mga kawani ng kusina. Sa sandaling yun, tuluyang nabunyag ang misteryo kung bakit nawala sa kasaysayan ang pangalan ng hari. Hindi pala siya namatay, dahil ang nawawalang pahina ng mahiwagang aklat ang nagdala sa kanya sa hinaharap. Sa bagong panahon, muling nagsama sina Jiang at ang hari, namuhay ng magkasama, nagtatawanan at nag-aasaran tulad ng dati. Bagaman nanatiling may regal na kilos ang hari, palagi siyang tinutukso ni Jiang na tigilan na ang pag-arte bilang hari. Tumawa lamang ito at sinabing tinupad niya ang pangako niyang darating siya, dahil palagi siyang tumutupad sa kanyang mga salita. At doon nagtapos ang kanilang kwento, isang masayang wakas para sa pag-ibig na nilampasan ang panahon at kapalaran.
Ngayon, nais kong marinig mula sa inyo, sino ang pinakanagustuhan ninyong karakter sa dramang ito? At bakit? E-comment nyo na sa ibaba, at kung nagustuhan ninyo ang recap na ito, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa aking channel para sa mas marami pang kakaibang kwento mula sa mga drama. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa Nilagang Mani. Hanggang sa muli. Kung nagustuhan mo ang aral sa istorya na to, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod nating uploads.